Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 2991. Ang paghahayag na ito ng Emperor Mainland, hindi walang batayan upang sabihin, 2 linggo na ang nakalilipas, mayroon talagang isang santo na tinawag na Orchid, nagsiwalat ng palasyo upang humingi ng tulong. Narinig ko rin ang tungkol dito. Ito ba talaga ang sabuatan? Nagpatuloy ang talakayan ng lahat at nanginginig ang 8 santo ni Wanxiang at Zian. Ikaw ay walang kaparerekon. Si Wanxiang ay may isang matalas na pagkatao at hindi mapigil ang mapasigaw. Kay Kenny, pinatay ni Daryl si Saint Langston. Ang aming 9 na langit na santo ay hindi nagbahagi ng langit sa kanya. Paano tayo magiging kasabwat? Ang Kenny talaga ito ay masyadong mapanira upang gumawa ng mga katotohanan. Ang higit na nakakainis ay hinailapan pa niya si Daryl. Pinatay ni Daryl si Lan. Zin, gusto niya at ng iba pang mga kapatid na gupitin siya ng 1,000 beses. Paano sila makakasama sa parehong pangkat? Sa parehong oras, si Daryl, na nakatayo sa ibaba, ay hindi rin kilalang apoy. Ang Kenny ay kasuklam-suklam na siya ay naging itim at puti. Sa oras na iyon, malinaw na ang Kenny ay nais na magplano laban sa pantas ng Langston, kaya't siya ang may peligro upang iligtas siya, ngunit sa oras na ito, ang hari ay inilarawan bilang kasabwat ng balak kay Mainland. Sa galit, huminga ng malalim si Daryl at pinakalma ang sarili. Matapos ang paglalakad sa mga ilog at lawa sa loob ng maraming taon, ang duguan na ugali ni Daryl ay nabawasan ng malaki, hindi gaanong mapusok tulad ng dati. Pinag-isipan ni Daryl, tingnan muna ang sabuatan ni Harry, at pagkatapos ay kumilos. Hahaha, sa sandaling ito, si Harry sa entablado ay nanunuya at nagbalita kay Wanxiang, sinabi mo na ang isang santo ay pinatay ni Daryl. Nakakatawa, kung ano, ang pinag-uusapan mo ay likas na kainahinala, kung totoo ito. Ito ang 9 Heavens, Saint, paano ito madaling pinatay? Sa pamamagitan nito ang mga mata ni Haring Kenny ay kumislap sa kataksilan, at nagpatuloy kahit na mayroon kang mga problema kay Daryl, ito ang iyong panloob na mga contradiction at hindi mababago ang katotohanang nakikipagsabuatan. Ikaw, ang mukha ng kamangyan ay namula at nais na tanggihan, ngunit hindi alam kung paano magsisimula. Sa oras na iyon, ang Santo Langston, matapos na madungisan, ang kapangyarihan sa katawan ay maililipat sa kabilang partido. Dahil dito, hindi kinaya ng santo Langston ang kahihiyan at magpakamatay, ngunit ang bagay na ito ay tungkol sa kawalang sala ng Santo Langston. Paano ito magiging publiko? Magsalita, tumawag ka. Nakikita ang eksenang ito, ang lahat sa madla ay tumigil sa pagsasalita at tumingin sa 8 santo ng Wanxiang at Zian sa isang komplikadong pamamaraan. Wala ba itong masabi? Hindi lamang iyon, ngunit si Quincy sa tagiliran ay bahagyang sumimangot din. At naging hinala, kung sila ay totoong syudad ng 9 na langit, bakit hindi magpatuloy na makipagtalo kay Haring Kenny? Lahat, tumingin si Haring Kenny sa paligid at malakas na sinabi, sa pagkakaalam ko, ang 8 babaeng ito at si Daryl ay palihim na nagsisilong sa Hades. Hanggat mayroon silang kanlungan sa Hades, magkakaroon sila ng mga ito. Isang espesyal na selyo ng Pluto. Matapos mahulog ang mga salita, kumuha si Haring Kenny ng isang bote ng pulbos mula sa kanyang katawan at diretsyong iwisik ito sa 8 santo ng Wanxiang. Tumawag ka. Ang pulbos ay umakyat sa hangin at agad na binalot ang 8 santo ng Wanxiang. Gumawa ng isang biglaang paglipat si Haring Kenny at ang 8 santo ng Wanxiang ay walang oras upang makapagreaksyon. Nakita nila ang pulbos, pagkatapos namahawaan sa kanila, isang malakas, masasamang aura ang agad na tumagos. Sa ilalim ng pagpapasigla ng masamang espiritu na ito, agad na pinukaw ang kapangyarihan ng 8 santo ng Wanxiang. Biglang, ang nascent soul sa isang individual ay nagpapalabas ng isang mahinang ilaw na mahinang nakikita. Ito ang polusyon ng Mingluo. Ang 8 santo ng Wanxiang sa oras na ito ay takot na takot. Ang underworld na bulaklak ay isang uri ng bulaklak na may mabibigat na yin. Ang mundo ng aswang lamang ang mayroon nito. Ang ganitong uri ng bulaklak at damo ay nagtitipon ng yin at masamang espiritu ng aswang na mundo at napakasama, Kabanata 2992. Hiye, haha, nang makita ang eksenang ito, nagulo ang madla. Ano ang nangyayari sa kanila?
Taga-Pluto nga ba sila? Baliw, halos malinlang ako, ngunit sayang, ang bawat isa ay mukhang isang magandang bansa. Lahat ng mga taong naruroon sa Nine Heaven Saints, hindi alam ang anuman tungkol sa Yuan Ying, at lahat sila ay naniwala sa mga salita ni Haring Kenny sa oras na ito, na iniisip na ang Yuan Ying na lumitaw sa kanila ay isang natatanging marka sa mga katawan ng mga nasasakupan ni Pluto. Ang orihinal na hugis ay nagsiwalat. Sa oras na ito, si Haring Kenny ay sumulong at sumigaw kay Wanxiang, ano pa ang sasabihin mo? Ang Haring Kenny sa oras na ito ay hindi ipinagmamalaki nito. Oo, ang pollen ng Mingluo ngayon lamang ay ibinigay sa kanya ng utos ni Gang. How? Alam ni Pluto na ang kontinente ng Siyam na lalawigan ay kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa Siyam na langit na Siyam, at hanggat ipinakita nila ang kanilang pagkakaiba sa ordinaryong tao, matagumpay nilang masisiraan sila. Sa pagsasalita tungkol dito, si Hari ay medyo nag-alala sa una, ngunit sa pagkakataong ito ay napagaan ang pakiramdam niya nang makita niya ang reaksyon ng madla. Sa parehong oras ito ay napakakapanapanabik. Ikaw, sa sandaling ito, na mula si Huan Xiangqiao, hindi niya mailalarawan na nahihiya siya, at sinigawan si Kenny, sumisigaw ang magnanakaw upang mahuli ang magnanakaw. Ikaw ang Pluto, ngunit ginagamit mo ang ganitong hindi nagpapahiwatig na paraan upang kumalat alingaw-ngaw. Panipi, maaari mo bang alisin ang polo ng Pluto, ano ito na hindi mas mababasa? Pluto, naglakas loob ka pa ring makipagtalo, ibaba mo siya. Pangungulit ni Kenny, at pagkatapos ay winagayway ang kanyang kamay. Pagkatapos, tumabi si Haring Kenny hindi balak na gawin ito mismo. Siya ay isang puti na Pluto, na may isang walang kapantay na masasamang pamamaraan, kaya natural na hindi niya ito ipapakita sa harap ng lahat. Wow! Sa isang iglap, ang mga piling tao ng Imperial Forest Army na dinala ni Haring Kenny, pati na rin ang nakapaligid na South Cloud Imperial City na ipinagbawal ng mga gwardya, ay nagbuhos ng sunod-sunod na pinalilibutan ang mahika na insenso sa 8 grupo. Kasabay nito, iginuhit din ni Quincy ang kanyang mahabang taybak at malamig na uminom sa Wanxiang, ikaw ay matapang, manggahas na gayahin ang siyenteng langit na santo. Tulad ng karamihan sa mga tao, nakita ni Quincy si Wanxiang. Pagkatapos ng 8 Yuan Ying, naniwala rin sila ang mga salita ni Haring Kenny. Sumisigaw at umiinom, ang panloob na puwersa ni Quincy ay hinimok, ang kanyang figure ay namangha, at siya ay binutes ang Wanxiang ng isang taybak. Pag-buzz, ang mga nakapaligid na bantay at ang piling tao ng Yulin Army ay nagsimula ring lumipat patungo kay Zian. Sa isang iglap lang ng mata, sumiklab ang matinding laban. Tumawag ka, nakikita ang eksenang ito, sunod-sunod na umatras ang lakas ng mga nakapaligid na pangunahing sekta na pinapanood ang sitwasyon. Nako, lihim na nababalisa si Daryl. Ang bawat isa ay naniniwala sa mga pagkakamali ni Haring Kenny at naniniwala na ang Wanxiang ay peking siyam na langit na mga banal. Ano ang dapat nating gawin? Ngayon, gusto mo tumulong? Ang layunin ni Haring Kenny ay dapat na makuha ang buhay na siyam na langit na banal, at hindi sila dapat payagan na mahulog sa kamay ni Haring Kenny. Gayunpaman, pagkatapos na pag-isipan ito, ang iba't ibang mga puwersa ng siyam na langit na banal ay makapangyarihan, at mahirap kontrolin ang mga ito sa mga nasasakupang hari, at Quincy at iba pa. Sa pag-iisip nito, sinubukan ni Daryl na huminahon, at kasama ang lahat sa paligid niya, binigyan niya ng pansin ang sitwasyon sa entablado. Princess, sa oras na ito, nakipag-usap ang Wanxiang sa mga piling tao ng Yulin Army. Sa harap niya, at sumigaw kay Quincy, kailangan mong maniwala sa amin, hindi kami mga peke, ang Kenny na ito ay may masamang hangarin. Ngunit hindi siya tapos na. Nagambala si Quincy. Ito ay totoo o hindi, darating ito sa madaling panahon, mahuhuli mo muna. Ito. Malamig na tugon ni Quincy, nang walang bahagyang pagbabago bago sa magandang mukha. Sa totoo lang, hindi rin ito pinaniwalaan ni Quincy, ang Wanxiang sa harap niya ay peke, ngunit ang mga kakatwang marka ay lumitaw sa kanilang mga katawan ngayon lamang na nagpapahala sa mga tao. Sa oras na ito, hindi alam ng Quincy na ang 8 santo ng Wanxiang ay nagmula sa kaharian ng Diyos, at ang kanilang pangangatawan ay ibang-iba sa mga ordinaryong tao. Nakikita ang Quincy na hindi naniniwala sa kanyang sarili, si Wanxiang ay buong balisa. Kabanata 2973. Wanxiang, bilasan muna natin. Kinagat ni Zian ang labi niya at hindi mapigil ang sumigaw.
Tumango si Wanxiang at kaagad na nakikipagtulungan kay Ziyan na nagmamadaling lumabas ng dambana ng dasal. Bang, bang, bang. Ilang sandali, nakita ko ang 8 santo ng Wanxiang na nagtulungan sa pag-unawa ng katahimikan at sa parehong oras, ang mga figure ay napaka-agile at nakasisilaw. Sa isang iglap ng isang mata, ang pagkubkob ang mga elite ng Imperial Forest Army at ang mga bantay ay pawang kinubkob. Lumabas at isa-isang naipasa. Ang Quincy ay napailing din ng isang palad at kumuha siya ng ilang dosenang mga hakbang pabalik, ang kanyang hininga ay nabalisa at ang kanyang macelan na mukha ay mapatla. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, napikulot ang bibig ni Daryl at lihim siyang huminga ng maluwag. Karapat-dapat na maging siyam na langit na banal, ang lakas na ito ay talagang napakalakas. Sa kanilang lakas, makakalabas sila sa panganib sa lalong madaling panahon at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Ginawa mo, lihim na nakasimangot ang Kenny sa entablado. Matapos ang panghuli sa lahat, ang 8 mga banal na ito ay hindi dapat payagan na makatakas. Sa pag-iisip tungkol dito, tumingin sa paligid si Harry at Bulalas, lahat. Sila ay mga alipors ni Pluto. Kung papayagan silang makatakas, magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan. Mangyaring gumawa din ng sama-samang pagkilos. Narinig ito, ang iba't ibang mga sekta na naruroon, natigilan silang lahat. At pagkatapos ay sunod-sunod silang tumugon. Oo, hindi mo sila hahayaang tumakas. Paano nila hahayaan na laganap ang kanilang mga masasamang espiritu? Sabay tayo. Lahat ay patuloy na lumalabas, ngunit wala sa kanila ang tumayo. Ang iba markang piety ibang sekta na naruroon ay hindi bobo. Mayroong ilang mga Wanxiang sa harap nila. Malakas sila at mamamatay kung sila ay walang ingat. Sino ang ayaw mabuhay? Ilang mga bruha, panoorin mo akong pumarito upang linisin ka. Ngunit sa sandaling ito, nakarinig ako ng isang pagsigaw, kasunod ang isang puting figure, kasing bilis ng kulog, at diretsyong sumugod sa larangan ng digmaan. Nakasuot ng puti at nakabalot ng puti damit. Mayroong isang malakas na kapaligiran. Pataas at pababa. Ito ang puting kabayo. Sa pagkakataong ito ay dinala ko ang palasyo ng Eternal Life upang lumahok. Sa komperensyang ito, ang pangunahing layunin ng White Horse ay upang sumikat sa buong mundo. Paano ko makaligtaan ang pagkakataon nang makita ko ang isang away sa entablado? Pagdating niya sa entablado, bahagyang ngumiti si Baima, at narinig niya ang isang malutong, gininto ang palakol, na hawak sa kanyang mga kamay. Ito ang pambungad na palakol. Ano? Nang makita ang eksenang ito, laking gulat ng puso ni Daryl, at nabulag ang buong tao. Bakit nasa palad niya ang palakol na palakol? Pagkakita sa Sky Axe, ang 8 mga santo ng Wanxiang, at lahat ng tao sa paligid, lahat sila ay nabigla. Kaagad pagkatapos, ang iba pang mga sekta sa ibaba na nag-aalangan pa ay sumabog bigla. Ang hall ng mahabang buhay ay nakapasok na tulong, ang gusto namin upang pumunta up, go on. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangunahing isyo na may kaugnayan sa kapalaran ng mainland. Bukod, ang mga bagong Eternal Life Sect ay isang palakol. Sa ang kamay niya, kahit ang 8 babaeng iyon kahit gaano kalakas ang lakas niya. Kaya niya itong panindigan. Oo, saka huwag maghintay, sabay tayo. Hula. Sa ilalim ng talakayan, ang mga masters ng sekta ng iba't ibang mga kontinente ay hindi na nagatubili, at hinimok ang kanilang panloob na puwersa na sumugod sa larangan ng digmaan, at naglunsad ng isang open siba patungo sa Wanxiang. Bago magulat ang mga taong ito sa lakas ng 8 mga santo ng Wanxiang. Lahat sila ay natatakot, ngayon na nakita nila ang puting kabayo na nangunguna at hawak ang palakol sa kanyang kamay, lahat silang biglang nawala. Big Brother. Nang makita na ang sitwasyon ay ganap na wala sa kontrol, si Sarah ay labis. Nasabik ang mga taong ito ay baliw, naniniwala talaga sila sa mga salita ni Haring Kenny. Ang Sarah ay matalino, at makikita ito sa isang sulyap na Kenny ay nagiging itim at puti at mga kathang-katha na katotohan, Kabanata 2994. Kung ang 8 mga santo ay nahuli nila, ang mga kahihinatnan ay mapanganib. Kung mas sinabi ni Sarah, mas nababalisa na siya ay umakyat upang tumulong. Ngunit hawak ito ni Daryl. Tumawag ka. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Daryl, umiling kay Sarah at sinabi, huwag kang mag-alala tungkol dito. Kapag sinabi ito, walang malasakit ang ekspresyon ni Daryl, at ang puso niya ay labis na nabalisa.
Sa totoo lang, nais ni Daryl na umakyat at tulungan ang Wanxiang ng iilan. Ngunit alam din niya na kapag umakyat na siya, tiyak na magiging target siya ng pagkubkob at magiging mas mahirap kung ang kanyang pagkakakilanlan ay ihayag doon. Sa oras na ito, sa ilalim ng pagkubkob ng mga master ng mga sekta, ang 8 santo ng Wanxiang ay unti-unting hindi makatiis. Pinag-uusapan kung saan, sa lakas ng 8 mga santo ng Wanxiang, na nakaharap sa pagkubkob ng maraming mga sekta, hindi ito sulit, ngunit alam nila sa kanilang mga puso na ang lahat ng ito ay niloko ng hari kaya't maaari nilang maging malupit sa mga sekta na ito. Kaakibat ng bukas na palakol ng puting kabayo, ang 8 santo ng Wanxiang, na unti-unting nawawala ng lakas. Haha! Sa oras na ito, ang puting kabayo ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban, at ang kanyang mga mata ay nakalok sa 8 mahika na insenso, ilan ang mga Enchantress, mahuhuli mo ba sila nang hindi hawak ang iyong mga kamay? Nang bumagsak ang boses, hinimok ng puting kabayo ang lakas ng palakol na palakol at nakita ang isang gintong ilaw, pinupunit ang mundo, at dumidiretso patungo sa ika-8 mahika na insenso. Bang, bang, bang. Nararamdaman ng malakas na lakas ng gininto ang glow, ang 8 mga incense. Nang mahika ay pawang galit na galit at hinimok nila ang kanilang lakas, naglagay ng mga pelikulang protection sa harap nila, handang harangan ang suntok, gayon paman. Hinarap nila ang lahat, maraming lakas ang natupok para sa pagkubkob at madaling sinira ni Jin Mang ang protection na pelikula at tinamaan sila. Sa isang iglap, lahat ng 8 ng Wanxiang ay humihilik at ang bawat isa sa kanila ay nahulog mula sa hangin. Kaligayahan. Sa sandaling ito, mabilis na sumugod si Hari, itinaas ang kanyang kamay, at tinapik ang 8 mga puntong acupuncture ng Wanxiang. Mabilis na paglipat ni Hari, ngunit hindi tumugon si Wanxiang sa 8 sa kanila, at silang lahat ay nanginginig at hindi makagalaw. Haha! Sa susunod na segundo, nagpakita ng ngiti si Hari at inakbayan ang mga kamao. Sa paligid, nagkaisa ka lang bilang isa at nakipag-usap sa 8 mga bruhang ito. Kapansin-pansin. Pagkatapos, inatasan ng hari ang piling tao ng Yulin Army sa tabi niya. Alisin ang 8 demonyong mga batang babae at mausisa silang mabuti. Sa oras na ito, seryoso si Hari, ngunit ang kanyang puso ay nasa sabik. Haha! Naabutan ko ang 9 Heaven Saint, at ngayon ay makakabalik ako sa Pluto. Nang bumagsak ang boses, dumating ang isang pangkat ng mga piling hukbo ng Yulin, at susugpuin na sana nito ang 8 mahaingong insenso. Tumawag ka. Pagkakita sa eksenang ito, pumitik ang mga mata ni Daryl, alam na hindi siya makakilos. Sa oras na ito, natukoy na ni Daryl na si Haring Kenny ay hari ng Hades. Kung ang 9 na langit na batang babae ay nahulog sa kanyang mga kamay, ang mga kahihinatnin ay magiging mapahamak. Humawak ka. Nang magsugod na sana si Daryl, biglang may dumating na boses. Kaagad pagkatapos, ang puting kabayo ay dahan-daang lumabas at sinabi kay Hari, kamahalan na New World, bagaman nakilala mo ang pagkakakilanlan ng 8 mga bruhang ito, nang sinimulan mo lang ito, lahat ay nagsumikap. Maaari ka lang magsabi ng isang salita, kunin mo sila malayo, natatakot ako na hindi ito naaangkop. Panipi, habang sinasabi ito, patuloy na nakatingin si Baima kay Wanxiang. Sa puso ni Baima, wala siyang pakialam sa 8 mahimog na insenso, sa 9 na araw na santo, o sa mga nasasakupang Pluto. Alam niya lamang na ang 8 babaeng ito ay pawang nalulula ng bansa at ng lungsod, napakaganda at walang kapantay. Paano upang makuha ito? Kung dati, hindi maglalakas loob si Baima na makagambala sa harap ng King Kenny, ngunit ngayon iba na ito. Siya ang Lord ng Eternal Life Palace, at mayroon din siyang palakol na palakol. Nang marinig ito, biglang naging mahirap tingnan ang mukha ni Hari, at malamig niyang sinulyapan ang puting kabayo. Sa isang maliit na master ng palasyo ng Palace of Eternal Life, ay naglakas loob na harapin siya, na halos naghahanap ng kamatayan. Hindi masama. Nang palihim na inis ang hari, dahan-daang lumabas si Quincy at marahang sinabi, ang 8 babaeng ito ay nauugnay sa kaligtasan ng mainland, at ang aming pamilya ng hari ng South Cloud ay nalito sa kanila. Isang edisyon ang inilabas, at kung ito ay haharapin, ito rin ang pagtatapon ng aming South Cloud Royal Family. Sa sandaling ito, sumimangot si Hari, at umungol siya sandali. Sinabi ni Quincy na pareho, mahirap itong hawakan, kung tutuusin, ito ang Southern Cloud Imperial City. Kabanata 2975.
Nakikita na ang parehong Bima at Quincy ay nagsasalita, lahat ng mga nakapaligid na sekta ay nagsimulang umungol sa isang iglap. Oo, lahat ay nagsumikap ngayon. Paano mo hahayaan ang New World na pamilya ng imperial na alisin ang mga tao? Iyon ay, kung nais mong harapin ito, lahat ay magkakasamang mag-host. Dito, oo, sa ilalim ang talakayan ng lahat, maraming kalalakihan tulad ni Bima, ang kanyang titig ay patuloy na tumingin sa Wanxiang 8. Lahat. Sa wakas, si Harry ay nag-react at tumingin kay Quincy na may ngiti ngunit. Isang ngiti, ano ang dapat kong gawin sa 8 mga bruhang ito, ayon sa kahulugan ng Princess Long. Mahinang kumunat ang noo ni Quincy, umayos. Upang magsalita, naputol siya ng puting kabayo. Napakadali. Maglagay tayo ng singsing. Malakas na sinabi ni Whitehorse. Mula sa iba markang paiwati ibang sekta na naroroon, pumili ng isang kinatawan. Sino ang mananalo? Sa huli, ang 8 mga bruhang ito ay haharapin niya. Paano? Sa oras, si Bai Maay tumingin sa paligid ng tagumpay, hindi maitago ang kanyang kaguluhan. Haha, mayroon akong palakol na palakol, at tiyak na makukuha ko ang unang pwesto. Sa oras na iyon, ang 8 magagandang nakatutuwang mga ito ay magiging akin. Sing-sing. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Harry at tatanggi na siya. Gayunpaman, lahat ng tao sa paligid niya ay nagsalita bilang suporta. Oo, ipaglaban mo lang ang singsing. Makatarungan iyon. Kasabay nito, dahan-daang tumango si Quincy, ngayon mayroon lamang sa ganitong paraan, iyong kamahalan na New World, ano sa palagay mo? Ha! Huminga ng malalim si Harry at tumango dahil napagpasyahan ng lahat, gawin natin ito. Nang sinabi niya ito, mukhang walang malasakit si Harry ngunit ang kanyang galit ay inisnan. Ha! Sa sandaling ito, ang 8 Wanxiang na nakatali roon ay pawang nanginginig sa hiya at galit. Nakakahiya na pretuhin bilang isang bilanggo ng mga kapangyarihang mainland. Na ito, ang marangal na 9 na araw na santo. Nang makita ang eksenang ito, si Daryl, na nakatayo sa di kalayuan, ay palihimding nakasimangot. Ito ay naging isang singsing. Ngunit okay lang iyon, hintayang maglaro siya bilang isang pekeng pagkakakilanlan, at may save ang 8 santo ng Wanxiang. Lahat, ng palihim na nagbubulungan si Daryl, lumakad si Quincy sa gitna ng entablado, tumingin sa paligid at sinabi, ang unang eksenang ito, sino ang mauuna? Ang boses ay nahulog, at ang mga tagapakinig ay tahimik. Ang iba markang paiwati ibang sekta na naruroon ay mas pino kaysa sa isa, at walang nais na manguna muna. Hehe, hindi ka ba naglakas loob na mauna? Pagkatapos ay mauuna na ako. Matapos ang isang maikling katahimikan, ang puting kabayo ay nagbigay ng isang chuckle, at pagkatapos ay dahan-daang lumakad papunta sa entablado, mahigpit na hawak ang langit na palakol sa kanyang kamay, marilag at kamahalan. Ang makapangyarihang aura ay nagkalat mula sa Sky Axe, at lahat ng naroon ay laking gulat ng palpitations. Haha, pagkakita kaagad ng paparating na Bai, isang gulong ang madla. Ito, sino ang kalaban niya kasama ang palakol na nagbubukas sa langit? Lahat ay nasa mataas na espiritu, ngunit nang makita ang palakol na palakol sa mga kamay ng puting kabayo, biglang nawala ang kanilang sigasig. Alam mo, ang Sky Axe ay isang walang kapantay na sandata ng mahika, walang talo, na naglakas loob na umakyat at mamatay. Haha, nang makita na walang sino man ang naglakas loob na lumitaw pagkatapos ng mahabang panahon, ang puting kabayo ay walang kapantay, at tumawa, ano? Walang sino man ang naglakas loob na lumapit. Sa kasong iyon, ang 8 mga bruha na ito ang hahawak sa akin. Kabanata 2976 ang mayabang na pag-uugali ng Whitehorse ay gumagawa ng maraming tao na hindi nasiyahan, ngunit walang natatakot sa kapangyarihan ng pagbubukas ng makalangit na palakol. Mahusay bang magkaroon ng mahiwagang sundalo? Pupunta ako. Sa wakas, ang isang gwapong figure ay hindi mapigilan na sumigaw, diretsyong tumalon sa singsing, at niyakap ang kamao sa puting kabayo. Andy, lumapit ka at maliwanagan ako. Dahan-dahang itinaas ni Andy ang kanyang kamay, na mahigpit na nakahawak sa isang mahabang lila na mahabang espada. Paano ka? Biglang, nagkaroon ng isang kaguluhan sa ilalim ng singsing. Sectmaster. Sinasabing ang Sectmaster ay malakas, at ang ilan ay nanood sa oras na ito. Mahirap sabihin, ang kabilang partido ay may palakol na palakol na palakol. Tuldok-tuldok-tuldok panipi. Sa sandaling ito, kumurap din si Daryl ng kanyang mga mata, pinagmamasdan ng maigi.
Sa Andy, hindi maipaliwanag na nag-aalala siya. Kahit na ang lakas ni Andy ay hindi mahina, ngunit ang puting kabayo ay may isang palakol sa kanyang kamay, paano siya magiging kalaban? Sa pag-iisip tungkol dito, nais na huminto ni Daryl, ngunit sa pag-aakalang binago niya ang mukha niya, hindi siya makilala ni Andy, kaya pinigilan niya. Sa oras na ito sa singsing, agad na tumingin si Bai kay Andy, ang kanyang tono ay puno ng paghamak, ito ay ang Elixir Sect Master. Matagal ko nang hinahangaan ang pangalan. Walang kalokohan, magsimula ka lang. Kung naharap niya si Andy dati, dapat mapanik si Bai Ma, ngunit ngayon ay mayroon siyang fearless mahiwagang sundalo, hindi mo na kailangang tingnan ang lahat. Sa kanila, wow! Narinig ito, nagulo ang madla. Loko talaga tong puting kabayo. Ngunit kapag ang mga tao ay may mahiwagang sundalo, natural na may mabaliw silang kapital. Okay. Ang kayabangan ng puting kabayo ay nakadama kay Andy na mapanghamak. Ang guwapong mukha nito ay napuno ng kaunting galit at ginisyon niya, hindi ito isang maliit na tono, nais kong makita kung gaano kakagaling. Yeah! Nang bumagsak ang boses, ang panloob na puwersa ni Andy ay hinimok, at ang kanyang katawan ay sumabog, at isang pagkabigla ang sumabog mula sa mahabang taybak sa kanyang kamay, at nagpunta siya sa puting spur. Siyam na espada sa isa. Ang malamig na boses ay nagmula sa bibig ni Andy. Nang sabay, bilang karagdagan sa Okomiya, kilalang tao ay kilala rin sa buong mundo. Kabilang sa mga ito, ang siyam na palasyo ng espada, ang pinakatanyag, at ang pamamaraang ito ay ang kakanyahan ng siyam na palasyo ng espada na maaaring makapagpabago ng siyam na mga anino ng espada upang ang kalaban ay wala kahit saan. Upang umiwas, chi. Nakita ko kung saan dumaan ang mahabang taybak, biglang napunit ang hangin. At pagkatapos ay siyam na anino ng espada ang nakakubli, tinatakan ang pag-urong sa paligid ng puting kabayo na may kamangha-manghang lakas. Hehe, nakikita ang lakas ng sword na ito, hindi man lang nagpanik si Bai Ma. Ninisyon, itinaas ang kanyang kamay, at isang gintong glow ang sumabog, direktang natalo ang siyam na anino ng espada. Ano? Ang puso ni Andy ay nagulat, at ang buong tao ay natigilan. Ang paglipat ng siyam na espada ay pinag-isa, ngunit naglalaman ito ng 8 antas ng panloob na lakas. Napakakaunting mga mainland ang maaaring gumawa ng suntok na ito sa ngayon. Ngunit sa oras na ito, Bai Ma ginamit ang palakol, napakadali na. Hinarang ito, karapat-dapat na maging isang walang kapantay na sandata ng mahika, ang kapangyarihang ito ay masyadong sumisindek. Sect Master Andy. Sa ngayon ay natigilan si Andy, napatawa si Whitehorse. Tapos na ang larong ito. Nang bumagsak ang boses, tinaas niya ang kamay at tinapik si Andy ng direkta. Boom! Si Andy ay walang oras upang makapagreaksyon. Nabigla siya at lumipad palabas. Lumipad siya ng isang buong 10 metro ang layo at nahulog sa ilalim ng singsing, naglabas ng dugo, ginawang mahina siya. Ha! Nakikita ang eksenang ito, lahat ng madla ay hindi mapigil ang makahinga sa hangin, laking gulat. Ang Andy na ito ay kilalang tao rin sa mainland continent, ngunit sa oras na ito, kahit ang puting kabayo ay hindi ito makayanan. Kailangan kong sabihin na ang lakas ng Sky Axe ay talagang napakalakas. Tumawag ka. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Daryl at pinagmasdan ang mga pinsala ni Andy. Mabuti na lang at hindi seryoso ang mga pinsala, at magiging maayos siya. Pagkatapos ng ilang araw na paggaling, kasabay nito, napansin din ni Daryl na kahit na ang puting kabayo na ito ay nakakuha ng Sky-Breaking Axe, hindi pa niya napagtanto ang totoong kapangyarihan ng Sky Axe. Kung hindi, si Andy ay namatay sana sa paglipat ngayon lang. Sa kabilang panig ng singsing, naupo roon si Harry, kalmado ang kanyang ekspresyon, lihim din na nakatingin ang mga mata sa puting kabayo. Kabanata 2997. At Daryl, tulad ng hangin, malawak na hari ay hindi maaaring makita, ang puting kabayo ay hindi ganap na pinag-aralan at pag-unawa sa kapangyarihan ng bukas na araw pala, Cole, kaya huwag mag-alala. Haha, sa oras na ito, sa singsing, nanalo siya ng unang tagumpay. Ipinagmamalaki ng Whitehorse. Tumingin siya sa paligid ng madla at ngumiti, susunod, sino pa ang lalabas upang hamanin. Lahat ay tumingin sa bawat isa iba at hindi maitago ang kanilang mga puso, sa takot. Ang taong ito ay may mga magic sandata, paano mo ito lalabanan? Susubukan ko ito.
Pagkalipas ng ilang segundo, isang matapang na lalaki ang tumalon sa entablado nang hindi naniniwala sa kasamaan. Sa huli, natalo siya ng puting kabayo sa isang bilog. Nang maglaon, maraming mga masters ng sekta ang dumating upang hamanin. Ngunit wala sa kanila ang maaaring mahuli ang paglipat ng puting kabayo, at lahat. Sila ay napahiya at natalo. Haha, manalo ng ilang mga sunod-sunod na laro, ang White Horse ay mas mayabang at bulalas, sino pa ang hindi tatanggapin, umakyat ka na lang. Nanalo ito ng 9 na sunod-sunod na laro. Kung walang susunod na hamon, ang 8. Magagandang dilag ng pambansang kagandahan, nasa kanila itatalaga. Narinig ito, lahat ng madla ay hindi naglakas loob na tumakbo ng mabilis. Sa entablado, tumawag ka. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Daryl at akmang hamanin siya. Sa pamamagitan ng pagmamasid ngayon pa lamang, kumbinsido si Daryl na hindi. Naintindihan ni Baima ang kapangyarihan ng makalangit na pakal at wala siyang pag-aalala sa kanyang puso. Dapat mong malaman na ng mapagtanto ni Donog ang totoong kapangyarihan ng makalangit, maaaring labanan laban sa kanya. Kapag nakaharap sa puting kabayo, natural na walang labis na presyon. Whoosh! Gayunpaman, bago umalis si Daryl, nakakita siya ng isang kaaya-ayang figure. Nadahan-daang naglalakad patungo sa entablado. Heroic, walang kapantay na alindog, ito ay Quincy Long. Ang prinsesa ay nasa entablado. Sa sandaling lumitaw si Quincy sa entablado, agad niyang naakit ang atensyon ng maraming kalalakihan. Sa oras na ito, pinalitan ng Quincy ang dating mahabang palda at nagsusuot ng isang malapot na malambot na nakasuot, perpektong ipinapakita ang kanyang kaakit-akit na figure. Para sa isang sandali, maging ang puting kabayo o ang iba pang mga kalalakihan sa paligid, ang mga mata ay nakadiretso. Haha, sa sandaling ito, pinanood ni Baima ang Quincy na nakangiti habang hinahangaan ito, ang kanyang Royal Highness Princess ay dumating din upang hamanin. Ito ay talagang isang karangalan na narito. Ang tingin ni Baima ay gumawa ng Quincy na hindi komportable. Banayad na sinabi, hindi na kailangang makipag-usap ng walang katuturan. Magsimula na lang tayo. Ang Wanxiang 8 ay tinawag ng South Cloud Royal Family. Kahit na sila ay peke, dapat silang harapin ng South Cloud Royal Family. Hindi sila dapat mahulog sa kamay ng iba. Sa oras na ito, si Quincy ay napakakalmado, at nakikita rin niya na ang puting kabayo sa harap niya ay hindi nagtagumpay sa pag-unawa sa kapangyarihan ng axe na bumubukas sa langit. Kaya nais kong kumuha ng isang pagkakataon upang subukan ito. Hehe. Feeling Quincy kawalang bahala, Baima ngumiti ng alanganin, well, dahil sinabi ng Royal Princess, pagkatapos ay hindi ako maligayang pagdating. Nang bumagsak ang boses, sumabog ang panloob na puwersa ng puting kabayo, na hinihimok na buksan ng palakol at direktang hinampes sa Quincy. Sa isang iglap, isang gintong glow ang sumabog, at ang paligid ng hangin ay agad na napunit. Tumawag ka. Nakikita ang eksenang ito, maraming tao sa ibaba ang lihim na nagpisil ng pawis para sa Quincy. Gayunpaman, si Quincy ay handa ng mahabang panahon, at nakita na ang mga daliri ng paa ay nasa lupa, maliksi ang kanyang figure, at umatras siya ng ilang hakbang upang maiwasan ang hampas. Upang maging matapat, si Quincy ay hindi kailanman magsasagawa ng gayong panganib kung may ibang gumamit ng palakol, ngunit pagkatapos mapanood ang ilang laban ngayon lamang, naintindihan na niya ang lakas ng puting kabayo. Sa isang saglit, lahat ng nasa ibaba ay nagsaya. Karapat-dapat na maging diyosa ng pamilya ng hari ng South Cloud, iniwasan niya ang suntok ng makalangit na palakol. Tumawag ka. Sa parehong oras, lihim ding tumango si Daryl ng kanyang pag-aproba. Ang talento ng Quincy na ito sa paglilinang ay talagang mas mahusay kaysa sa ordinaryong tao, at maaari niyang malaman ang batas ng pagbaril ni Baima sa maikling panahon. Ito ay lamang. Ang talento para sa paglilinang ay napakataas, ngunit ang utak ay hindi madaling gamitin. Bago lamang marinig kung ano ang sinabi nina Wanxiang at Zian, naniniwala siyang pinatay niya si Saint Langshan, at inihayag din ang pagkansela ng kanyang kasal sa kanya, na talagang nakakagulat. Sa pag-iisip tungkol dito, lihim na umiling si Daryl at ngumiti ng mapait. Habang binibigyang pansin din ang sitwasyon sa entablado. Kabanata 2978. Ito, si Baima ay tinitigan ng mabuti si Quincy, ang mukha niya ay solemna, ang paglipat nito ay talagang naiwasan niya, at tila medyo mayabang siya. Nagbubulungan sa kanyang puso, ang puting kabayo ay hindi na minamaliit ang
kaaway, at siya ay lumaban ng matindi kasama si Quincy. Sa simula, mayroon pa ring kalamangan ang puting kabayo, ngunit unti-unting naging mahina ito. Dapat mong malaman na ang paggamit ng palakol na palakol ay gumagamit ng panloob na lakas, at ang puting kabayo ay hindi pa napagtantoang totoong lakas ng palakol na palakol, at ang panloob na lakas ay natupok ng mas mabilis. Boom! Sa wakas, nakahanap ng oportunidad si Quincy at sinampal ang puting kabayo. Nang isang sampal, sumingot siya. Ang buong tao ay nagulat at nahulog sa ilalim ng singsing. Bagaman hindi siya malubhang nasugatan, siya ay natambo mula sa singsing. At ito ay pagkawala. Ito, nakikita ang eksenang ito, ang lahat sa madla ay nasa sabik. Akala ko ang Quincy ay may mababang pagkakataong manalo, ngunit hindi niya. Inaasahan na sa wakas ay natalo niya ang puting kabayo. Nakaharap sa pagkabigla ng lahat, ang magandang mukha ni Quincy ay hindi nagpakita ng kaunting pagbabago-bago. Tumingin siya sa paligid at walang pakialam na. Sinabi, mayroon bang ibang darating upang hamanin? Kung hindi, ang 8 babaeng ito ay hahawakan ng aming pamilya ng hari ng South Cloud. Narinig ito, ang buong dambana ng dasal ay tahimik. Ang bawat tao sa paligid ng singsing ay tumingin sa bawat isa, at walang sino man ang naglakas loob na tumugon. Ang puting kabayo ay nagtataglay ng palakol at hindi kalaban niya. Sino ang maglakas loob na umakyat at maghanap ng pang-aabuso? Tumawag ka. Pagkakita sa eksenang ito, hindi mapigil ang ngumiti ni Daryl sa ibaba. Ang 8 santo ng Wanxiang ay nahulog sa mga kamay ni Quincy, kahit papaano walang panganib na nagbabanta sa buhay. Habang iniisip ito, patuloy na binibigyang pansin ni Daryl ang panig ni Harry. Napagpasyahan ni Daryl na si Harry ay hindi naglalaro o kumilos man siya. Nang mabilis, sa madaling sabi, ang 8 santo ng Wanxiang ay maaaring mahulog sa kamay ng sinuman, at hindi nila mabaigo na mahulog sa kamay ni Haring Kenny. Gayunpaman, nakaupo roon si Harry na walang ekspresyon sa mukha at wala pa ring balak maglaro. Sa oras na ito, nagtanong si Quincy ng maraming beses sa entablado, ngunit walang dumating upang hamanin. Hehe. Sa sandaling ito, nagkaroon ng isang tawa ng tawa mula sa karamihan ng tao. At pagkatapos ay naramdaman ng lahat na ang kanilang mga mata ay nag-flash, at isang figure na patuloy na nahulog sa entablado tulad ng isang pagbaril. Ang mga tampok sa mukha ay gwapo na nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng pino na pakiramdam, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-flashang at mayabang. Si Donoyu ito. Siyempre, ninakawan ni Donoyu ang kaluluwa ni Florian at sabay na sinakop ang kanyang katawan. Sa oras na ito, eksakto ang hitsura ni Florian. 2 araw na ang nakakalipas, matapos na kontrolin ang ganap ng Donoyu. Ang katawan ni Florian, nagulat siya nang malaman na ang lakas ni Florian ay hindi lamang pumutok sa Tribulation Realm, ngunit sa loob ng kanyang dantian, mayroon ding isang napakadalisay na likas na aura, at alam ang likas na aura ay ang lakas ng kaluluwa ng banal ng Langsan. Si Donoyu ay labis na may talento. 2 araw lamang ang kinakailangan upang maisama ng buong buo ang lakas ng nanganak na kaluluwa. Matapos makita ang iba't ibang mga sekta sa siyam na lalawigan, naglakas loob silang pumunta sa South Cloud Imperial City at makita ang kaguluhan. Ngayon lang, nang kinubkob ng lahat ang 8 santo ng Wanxiang, hindi kumilos si Donoyu, ngunit tahimik na pinagmasdan ang sitwasyon. Sa oras na ito, nang makita na walang lumapit upang hamanin siya, hindi niya mapigilan. Si Donoyu ay tumingin kay Quincy na may isang ngiti na may isang malakas na hininga at isang sobrang hindi mapigil na ekspresyon. Ha! Nabigla, maging si Quincy o ang ibang mga tao na naroroon, biglang nagtipon ang kanilang mga mata kay Donoyu, at lahat ay nagulat. Ito ay hindi si Florian. New World Imperial taong ginagawa militar gobernador, katanyagan, nawala. 3 taon na ang nakaraan, hindi ang mensahe, kung paano biglang lumitaw dito. Mahusay na malakas. Sa oras na ito lahat ng tao sa, hindi alam na hindi na ito si Florian. Ngunit si Donoyu, siya yun. At si Daryl, na nanunood ng labanan mula sa gilid, tinitigan ng mabuti si Donoyu. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matinding galit. Kahit na siya at si Florian ay pinsan, ngunit sa mga araw na iyon, nadungisan ni Florian ang kanyang mga nakababatang kapatid at kinagalit ang kanyang lolo, ngunit sinisi ang lahat ng mga paratang na ito sa kanya. Kabanata 2999. Dahil dito, itinuring ako bilang isang basura ng mga ilog at lawa ng Earth Garden. Bagaman maraming taon na ang lumipas, hindi pa rin mapigilan ni Daryl ang
Galit sa kanyang puso nang maalala niya ito. Sa oras na ito, nais ni Daryl na magmadali, ngunit nang maisip niyang nagbago ang mukha, pinigilan niya. Sa parehong oras, si Daryl ay medyo naghihinala din. Si Florian ay mahiyain at mahiyain. Nagbago na ba siya? Sa sandaling ito ay hindi napagtanto ni Daryl na kahit na ang nasa entablado ay si Florian, ang kaluluwa sa loob ay si Donohue. Florian. Sa sandaling ito, nag-react si Quincy at malamig na sinabi kay Donohue, "Ano? Ang naririto mo? Ito ang paligsahan sa singsing, hindi mahalaga sa iyo, bilasan mo." Malamig ang tono at walang duda. Narinig ni Quincy ang tungkol sa frame ni Florian ng Daryl noon. Siya ay may isang matuwid na pagkatao, at ito ang ganitong uri ng tuso at kasuklam-suklam na tao. Nakinamumuhian siya. At ang ganitong uri ng tao ay hindi kwalipikado upang lumahok sa arena. Haha, nararamdamang pagkasuklam ni Quincy, ngumiti ng bahagya si Donog at sinabi, "Royal Highness, bagaman hindi ako kabilang sa mga pangunahing sekta. Miyembro din ako ng mainland. Ang usapin ngayon ay nauugnay sa kaligtasan ng mainland. Paano ito wala sa akin? Ikaw, panipi." Narinig ito na mula ang mukha ni Quincy at hindi niya alam kung paano ito pabulaanan sandali. Ngumiti si Donohue, "Hindi kaya natatakot ang iyong Royal Highness na mawala sa akin." Nang sinabi niya ito, puno ng pagkatao ang mukha ni Donohue. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay nagwalas patungo sa Wanxiang, sinasadya o hindi sinasadya. Oo, alam ni Donohue na ang 8 Wanxiangs na nakatali ay hindi huwad na 9 na araw na santo. Dahil sa pangunahing lakas ng Santo Langsan, malinaw na naramdaman niya ang ika-8 mga kaluluwa ni Wanxiang. Sa puso ni Donohue, wala siyang pakialam sa pagkakakilanlan ng 9 heavens. Saintess. Alam niya lamang na sa 8 kapangyarihan ng pagtatapon ng Wanxiang. Maisasama niya ang kanilang kalakasan na lakas, at pagkatapos ay magkakaroon siya ng lakas na lumaban-laban sa Pluto. Sino ang nagsabing takot akong mawala? Narinig ito, ang mukha ni Quincy ay namula at galit na galit siya. Okay. Makikipagkompetensya ako sa iyo. Bilang pinakamatandang prinsesa ng South Cloud Continent, siya ay ginagamot ng isang kasuklam-suklam. Paano ito hamakin ng kontrabida? Haha, nakikita ang pangako ni Quincy, tuwang-tuwa si Donohue, mukhang ang iyong Royal Highness ay lubos na tiwala sa kanyang sariling lakas. Dahil tinanggap ko ang hamon, pagkatapos ay nasaktan ako. Matapos mahulog ang mga salita, sumisindik ang isang nakakakilabot na hininga mula sa katawan ni Donohue. Sa ilang sandali, tila natigil ang paligid ng hangin. Sa mga panahong iyon, nagsasanay si Florian ng Xuanyin Divine Art, at sa loob ng ilang taon, umabot na siya sa napakataas na antas. Matapos sakupin ni Donohue ang bahay, nagsama siya sa kapangyarihan ni Yuanying at pinalakas niya ang kanyang lakas, sobrang lakas. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat sa madla. Whoosh! Sa sandaling ito, si Donohue dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang figure ay kasing bilis ng kidlat at sinampal niya ng palad si Quincy. Nararamdaman ang bilis ng mabilis na kidlat ni Donohue, nanginginig ang puso ni Quincy, at wala siyang oras upang umiwas, kaya kinailangan niyang himukin ang kanyang panloob na puwersa at itaas ang kanyang kamay na jade upang salubungin siya. Sa oras na ito, ang Quincy ay hindi naglakas loob na maging pabaya. Hinihimok ang lahat ng mga panloob na puwersa. Bang! Ang mga palad ng dalawa ay nagsalpukan, at nanginginig ang katawan ni Quincy. Isang nakasisindak na puwersa lamang ang naramdaman niya. Umatras siya ng dahan-daang mga hakbang bago niya pinatatag ang kanyang figure. Mapatla ang kanyang magandang mukha, at nabigla ang puso niya. Ito, ang lakas ni Florian ay napakalakas. Anong uri ng ehersisyo ang ginagawa niya? Nang makita ang eksenang ito, lihim ding nagulat si Daryl. Kailan naging napakalakas ng lakas ni Florian? Kabanata 3000. Sa parehong oras, ang mga tao sa ibaba ay nagulat, at pinagpapawisan sila para sa Quincy ng sabay. Ngunit si Donohue ay tahimik na nakatayo roon na may lundo at mayabang na mukha. Ang pakiramdam ng muling pagsilang ay mabuti. Sa kanyang pagmamalaki, nakatingin si Donohue kay Quincy na nakangiti. Royal Highness, hindi ikaw ang aking kalaban, mas mabuti pa umatras ka na. Mahigpit na kinagat ni Quincy ang kanyang labi, misla ng mukha, puno ng hindi kasiyahan, hindi ko aaminin ang pagkatalo. Ang aking sariling marangal na prinsesa, ang laban ng singsing na ito ay kumakatawan sa buong pamilya ng hari ng South Cloud. Kung yumako lamang ito sa
Pagkatalo, nasaan ang mukha ng hari? Hoy! Narinig ang sagot, umiling si Donoyu at bumantong hininga, ako ang pinaka. Nakakaawa at mahalin na Jade, ngunit dahil napaka-presage mo, huwag mo akong sisihin. Alam ni Donoyu na ang espesyal na kapangyarihan sa Florian natuto sila mula sa siyam na langit ng mga banal, kaya kahit na ano, dapat silang harapin ng Wanxiang at ng iba pa. Nang bumagsak ang boses, si Donoyu ay nasuspine sa hangin, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas, at sa maikling panahon, nakita niya ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa paligid ng dambana ng pagbabasbas, walang habol na nagtatagpo. Sa susunod na segundo, ang mga langit at lupa na aura na ito ay nasa harap ng Donoyu, nagpapalabas ng isang nakasisilaw na gintong bola palabas, nagniningning nang masilaw. Pakiramdam ang lakas na nilalaman ng gintong bola, lahat ng naruroon ay nakaramdam ng isang kawaila hilakbot na presyon at mahirap huminga. Tumawag ka. Sa sandaling ito, naikuyom ni Daryl ang kanyang mga kamao, lihim na nag-aalala para kay Quincy. Ang pagsabog ng kapangyarihan ni Florian na ito ay napakasindek, natatakot. Akong hindi ito mapigilan ni Quincy. Sa parehong oras, lihim ding nagulat si Daryl. Anong uri ng discarding nilinang ni Florian ang hindi lamang nakakatakot? Ngunit hindi pa niya ito nakikita dati. Tumawag ka. Kasabay nito, mahigpit ding kinakagat ng labi ni Quincy, pakiramdam ng hindi maipaliwanag na gulat sa kanyang puso. Ang kasuklam-suklam na kontrabida na ito ay napakalakas. Ang aura ay naistorbo sa palad ngayon, maaari niya ba itong pigilan sa susunod? Siya yun. Sa likod ng singsing, mayroong 8 Wanxiang na nakatali doon. Sa oras na ito, bawat isa sa kanila ay nanginginig, ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Donoyu. Nagniningning sa gulat at galit. Ang gintong bola na isinama ni Donoyu ay hindi makikilala sa iba, ngunit mayroong 8 mahalimuyak na samyo, ngunit ang mga ito ay napakalinaw. Iyon ang lakas ng orihinal na sanggol ng Saint Plankton. Oo, pinatay ng taong ito si Lanzin. Nakatitig si Zian kay Donoyu sa kalangitan, gulat at galit. Pagkatapos sinabi niya kay Wanxiang, hindi mo ba sinabi na ang mamamatay tao ay si Daryl? Bakit ang katawan ng taong ito na may lakas ng nascent soul ni Langsen? Kapag nadungisan ang Nine Heaven Saint, ang lakas ng kanyang sariling nascent soul ay maililipat sa ang kabilang partido. Sa katawan, ito ay isang hindi nababagong batas. Ako, narinig ang tanong ni Zian, kumunat ang mga kilay ni Huan Xiangxiu, at naramdaman niyang nalilito, hindi ko alam. Nang sumugod ako sa eksena, sinabi sa akin ni Lanzin ng personal. Oo, ang mamamatay tao ay si Daryl, ngunit ano? Sa pagtatapos ng usapan, walang masabi si Wanxiang, tuluyan ng nalito ang isip niya. Hindi kaya, ang pagkamatay ni Lanzin ay may ibang itinago. Naiintindihan mo ba si Daryl? Ito ay lamang nahuli na upang sabihin ang anumang bagay. Ang aking 8 kapatid na babae ay natap sa mga punto ng acupuncture at nakatali sa 5 mga bulaklak, at sinasabing sila ay huwad na 9 na araw na mga santo. Sa oras na ito sa singsing, Royal Highness, take the move. Bahagyang ngumiti si Donoyu, bumagsak ang boses, at nang itinaas niya ang kanyang mga kamay, nakita niya na ang gininto ang bola ay ginawang isang gininto ang larawan, pumutok patungo sa Quincy. Ang Quincy ay walang oras upang pag-isipan ito, mabilis niyang hinimok ang kanyang panloob na lakas, at iginuhit ang kanyang mahabang taybak upang labanan sa harap niya. Bang! Ang gininto ang bola ay sumabog laban sa mahabang taybak, at narinig ang paghuni ni Quincy. Ang mahabang taybak ay nabasag sa isang iglap, at ang kanyang buong katawan ay napailing din, at sa wakas ay nahulog sa ilalim ng singsing. Bago labanan laban sa White Horse, si Quincy ay natupok na ng maraming panloob na lakas ng lahat, ang katawan ni Donoyu, ngunit isinama sa lakas ng kaluluwa ng Langsen Saintess. Kabanata 3001. Kanyang Royal Highness Princess, His Royal Highness. Sa sandaling ito, ang mga nakapaligid na gwardya ng palasyo ay lahat ay sumigaw, bigla na lang, pinalibutan nila siya at nakita ang Quincy. Ang tono ay mahina, at halatang siya ay malubhang nasugatan. Sa isang iglap, maraming mga bantay ang sumulyap kay Donoyu. Ang taong ito ay napakatapang na naglakas loob siyang sakta ng Royal Highness na prinsesa. Sa galit, maraming mga gwardya ang nais na sumugod, ngunit naisip na ito ay isang laban sa arena, pinipigilan nila isa-isa. Mayroon bang darating? Sa sandaling ito, Donoyu sulyap sa paligid at ngumiti.
Nang sabihin niya ito, ngumiti si Donuyuk, ngunit ang hininga na pumuno sa kanyang katawan ay mabigat kaya't ang lahat na naruroon ay hindi makahinga. Tahimik. Ang buong dambana ng dasal ay tahimik, at maririnig mo ng malinaw kapag nahuhulog mo ang isang karayom. Pakiramdam ang mabigat na aura ng katawan ni Donuyuk, maraming mga powerhouse ng sekta na naruroon ay labis na nagseselos. Kahit na si Quincy ay natalo, nakalaban pa rin niya. Kapatid, sa oras na ito, si Sarah, na nanonood ng tahimik sa laro, ay hindi mapigil ang sabihin sa oras na ito, itong Florian, bakit parang may mali ito? Naaalala ko ang isang uri ng masamang pamamaraan na nilinang niya na tinawag Xuanying Divine Art. Ngunit noong nakikipaglaban ako sa pinakamatandang prinsesa ngayon lang, hindi naman ito masama. Ha! Narinig ito, hindi tumugon si Daryl, ngunit solemn na ang kanyang ekspresyon. Ang Florian na ito ay talagang kainahinala, ngunit sa oras na ito ang arena ay halos tapos na, at kung walang sino man ang nasa korte, oras na upang gumawa ng aksyon. Sa oras na ito, sa singsing, nagmamalaking tumayo si Donuyo at malakas na sinabi, wala na bang tao? Hindi malakas ang tinig, ngunit kumalat ito sa buong dambana ng pagpapala. Ha! Sa sandaling ito, lahat ay nagkatinginan, at walang sino man ang naglakas loob na tumugon. Sa sandaling ito, nakita ko ang isang Haring Kenny na nakaupo doon. Dahan-dahang tumayo, at dumidiretso sa gitna ng singsing. Sa susunod na segundo, tumingin si Haring Kenny kay Donuyo at sinabi, Florian, hindi ko inaasahan na makita ka sa loob ng ilang taon. Nakakatuwa na, napakalakas mo. Nang sinabi niya ito, si Harry ay na-flatter, ngunit ang kanyang mga mata ay malapad nagniningning sa paghamak. Inatake ng hukbo ng panahon ang lungsod ng Donghai sa kontinente ng World Universe, at natalo ng 2 beses pagkatapos. Dahil sa iskandalo, sinundan ni Florian ang hukbo pabalik sa New World Continent at naging katapatan sa NW Emperor. Kalaunan, sa paanyaya ni Yvette sa mga kamag-anak, pinatay ng Haring Kenny ang Emperor ng New World. Sinamantala ni Florian ang pagkakataong sumilong kay Haring Kenny. Nang maglaon, ang taong nasa ilalim ng pangangalaga ni Florian ay nakatakas mula sa bilangguan, gumawa ng kapabayaan, at tumakas sa Westrington Continent. Sa makatuwid, sa gitna ng Haring Kenny, si Florian ay isang kasuklam-suklam na kontrabida na walang paninindigan, kahit na siya ay malakas, hindi ito dapat matakot. Gayunpaman, hindi alam ni Haring Kenny na ang taong nasa harapan niya ay hindi naman si Florian, ngunit si Donoyu. Haha! Nang makita ang eksenang ito, nagulo ang madla. Lalo na ang mga piling tao ng Imperial Forest Army na dinala ni Haring Kenny, isa-isang nakasisigla. Ang kamahalan ay nasa entablado. Kamahalan, dapat madali mong talunin ang Florian na ito. Sa sandaling ito, ang mga mata ng madla ay nakatuon sa Haring Kenny, na may labis na komplikadong mga ekspresyon. Ang Emperor ng NW Continent ay naglalaro lamang sa dulo. Dapat ay nanalo. Ito. Oo, narinig ko na ang Emperor ng NW Continent ay napakalakas din. Habang nanonood, maraming tao ang bumulong. Tumawag ka. Si Daryl, na nakatayo roon, ay nagpakita ng kaunting ngiti. Haring Kenny, sa wakas ay nasa korte ka na. Oo, pinipigilan ni Daryl ang paglipat, naghihintay lamang para kay Haring Kenny. Kabanata 3,002. Sa oras na ito, sa singsing. Si Harry ay tumayo ng may pagmamalaki, ang kanyang mahigpit na mukha na puno ng tiwala. Tulad ni Daryl, si King ay hindi pa nakakilos bago pa man, at naghihintay din siya para sa huling sandali. Sa gitna ng hari, si Florian ay labis na nakikipaglaban sa maraming mga laro ngayon. Bagaman siya ay malakas at natalo ang maraming tao, ang tuloy-tuloy na laban ay tiyak na ubusin ang maraming panloob na lakas. Ito ang pinakamahusay na oras upang maglaro sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, naibigay ang utos ni Pluto, at ngayon, anuman ang mangyari, ang 8 na araw na santo ay aalisin. O, pakiramdam ng paghamak malawak King, hininga Donuyo, ngumiti at sinabi. Kumuha ng papuri kamahalan, ako ay talagang pinarangalan, ang lumang kasabihan. Napupunta na gawin ang 3 araw bilang kahanga-hanga. Sinabi, segment nagpatuloy, naglalaro ako dati sa ilalim ng iyong kamahalan. May katwiran na dapat kong aminin ang pagkatalo sa arena na ito, ngunit may mga panuntunan sa singsing, kaya makakalabas lang ako sa hinaharap. Ganap na nagsalita si Donogyu bilang si Florian, pagkatapos ng lahat, sinakop niya
ang katawan ni Florian at masasabi lamang na siya mismo si Florian. Sa totoo lang, nakikita ni Donohyo na labis ang pagtingin ng hari kay Florian, ngunit wala siyang pakialam. Naghintay siya hanggang sa makuha niya ang karapatang magtapon ng 8 santo at kunin ang kapangyarihan ni Yuan Ying mula sa kanila. Sa hinaharap, malayang lilipat ang mainland. Ano? Ang Emperor NW at ang Queen of South Cloud ay hindi kailangang tumingin sa kanila. Ha! Narinig ito, ang mukha ni Hari ay agad na naging malungkot at malamig. Niyang sinabi, huwag ka nang magsalita ng walang katuturan. Dahil nasa ring ako, mananalo ako sa kampyonato sa pamamagitan ng lakas at hindi nakita kailangan pakawalan ng tubig. Itong Florian na talagang minaliit ang sarili, talagang naghahanap ng kamatayan. Matapos maging isang papay na Pluto, ang lakas ni Hari ay napabuti, at ang kanyang pangunawa ay mas matulis kaysa dati, ngunit hindi niya napansin ang anumang kakaiba tungkol sa Florian sa kanyang harapan. Dahil ang iyong kamahalan ay napakatiwala, mangyaring-mangyaring. Donohyo, ngumiti ng bahagya at sinabi. Si Hari ay tinatimad na magsalita ng walang kwenta, malamig na hilik, at hinimok siya ng kanyang panloob na puwersa na kumilos. Biglang sumabog ang isang nakakakilabot na aura mula sa katawan ni Hari. Sa maikling panahon ay tila natigil ang paligid na hangin. Ito, nadama ang sumisindek aura sa entablado, at ang lahat ay sa paligid ng ring. Ay shock lang naramdaman nila na hindi sila maaaring huminga. Malakas, malakas. Nagbago rin ang ekspresyon ni Donohyo, nakatitig ng mabuti kay Hari, lihim na nabigla. Ang hari na ito ay naging napakalakas sa loob lamang ng 3 taon. Bagaman wala siyang masyadong pakikipag-ugnay, alam pa rin ni Donohyo ang lakas ng hari. 3 taon na ang nakalilipas pagkatapos na hindi maging emperor. Westrington si Donohyo, nagpunta siya sa Continental ng NW upang makilala si Haring Kenny. Sa oras na iyon, si Hari ang pang-5 emperor. Sa kaitulusan ni Donohyo, bagaman si Hari ay may mahusay na talento sa paglilinang, sa loob ng 3 taon, higit sa lahat ay nakarating siya sa huling yugto ng pagtawid sa sakuna. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman niya na ang lakas ng Hari ay mas mahusay kaysa sa nang huling yugto ng pagtawid sa sakuna, mas malakas. Hindi lamang iyon, ngunit ang makapangyarihang aura ay naglalaman ng kapangyarihan. Sa oras na ito, hindi na pagtanto ni Donohyo na ang taong nasa harap niya ay hindi na dating hari, ngunit ang tuta ng Pluto. Tumawag ka. Sa parehong oras, si Daryl, na nakatayo sa madla, ay tumingin din kay Hari. At palihim na nakasimangot. Isang araw lamang ang layo, ang lakas ng Hari ay tila napabuti. Sa pag-iisip tungkol dito, lihim na huminahon si Daryl. Hindi mahalaga kung ano ang ugnayan sa pagitan ng King at Pluto, mas matindi ang pakikipag-away niya kay Florian sa entablado, kapakipakinabang ito sa kanya. Mahusay na mawala ang pareho, upang magkaroon ako ng pagkakataong iligtas si Wan Xiang at ang iba pa. Gotcha! Sa sandaling ito, hindi nagpanik si Donohyo sa harap ng paputok na momentum ni Hari. Itinaas niya ang kanang kamay, sinamahan ng isang malutong na tunog, at mahigpit na nahawakan niya ng isang itim na malaking espada. Nakita kong malamig ang itim na malaking espada na ito at ito ay isang armas na may ranggong lila, Kabanata 3003. Fuck! Lila ng ranggo ng sandata. Ito ay tila ang Overlord Sword na bulalas ni Mingdong higit sa 10 taon na ang nakalilipas. Oo, hindi ko naisip na nasa kamay ni Florian. Panipi. Oo, ang tibak na ito ay nagmula sa sikat na sword villa sa Yellow Sea mainland. Tinawag itong Overlord Sword. Isa kamay ng isang gangster, at pagkatapos ng gangster na iyon ay hinabol at pinatay ng kanyang mga kaaway na wala ang Overlord Sword. Kalahating taon na ang nakalilipas, matapos dumaan si Florian sa isang bandidong cottage at walisin ang buong kubo, natagpuan niya ang Overlord Sword na ito sa silid-aralan kung saan nakaimbak ang kayamanan. Matapos sakupin ni Donohyo ang kaluluwa ni Florian, hindi niya ito mailagay gamit ang Overlord Sword na ito. Ginamit niya ang Sky Axe dati at napaka-komportable sa mabibigat na sandatang ito. Lila armas. Nang makita ang Overlord Sword, nagulat si Hari, at pagkatapos ay ninisyan. Bilang Emperor ng NW Continent, si Hari ay higit na nagkulang ng sandata. Sa sumunod na segundo, tinitigil ng mabuti ni Hari si Donohyo at tumigil sa pagsasalita ng kalokohan. Binaliktad niya ang kanang kamay at hinawakan ng isang mahabang kutsilyo, at diretsyong sumugod kay Donohyo.
Maaari mong makita na sa mahabang kutsilyo na ito mayroong isang katangi-tanging pattern ng dragon at phoenix na kalidad din ng rango na lila. Bang bang bang! Hindi nagatubiling si Donoyu, ang kanyang figure ay lumipad ng mataas sa kalangitan, nagmamadali, at sa isang iglap ng mata, siya ay lumaban ng husto kay Haring Kenny. Ha! Nakikita ang eksenang ito, maraming tao sa paligid ng ring ang labis na nasa sabik. Ang parehong panig ay mga lilang rango sandata. Ang ilang mga napanood na. Ito labanan. Sa kabutihang palad, hindi ako nag-i-play ngayon lang kung hindi man gusto. Kung nawala ng abang-aba. Sa ilalim ng discussion ng lahat, ang labanan sa pagitan ni Hari at Donoyu. Ito ay naging mas matindi. Nakita ko na ang mga numero ng dalawa ay patuloy na nakakulong pabalik-balik sa singsing, at ang paghinga ng hininga ang nagdulot ng kalinga sa paligid ng hangin. Sa isang iglap ng isang mata, pagkatapos ng ilang pag-ikot, wala sa kanilang dalawa ang may magawa. Ito. Pinag-uusapan kung saan, si Hari ay naging isang pupe na Pluto at nilinang. Ang discarding yin siya, at ang kanyang lakas ay napabuti ng marami. Kung dati, ganap na crush niya si Donoyu. Kung sa bagay, ang katawan ni Donoyu ay pagmamayari ni Florian, at nilinang ito. Ang banal ay hindi nakarating sa isang larangan ng lubos na kaligayahan. Gayunpaman, matapos sakupin ni Donoyu ang kaluluwa ni Florian sa kanyang pambihirang talento, naintindihan niya ang kakanyahan ng banal na sining ng Xuanming, at sa parehong oras matagumpay na isinama ang kapangyarihan ni Yuan Ying mula sa Saintess of Langsan. Sa kasong ito, mahirap para sa Hari na pigilan ito. Matapos ang mahabang panahon ng pakikipag-away, si Hari ay naging medyo balisa at umungal. Florian, ang lakas mo talaga ay mas malakas kaysa dati, ngunit imposibleng manalo ako sa singsing na ito. Nang bumagsak ang boses, biglang kumulo ang hangin sa tabi ni Hari. Isang nakakakilabot na kapangyarihan ng mga masasamang espiritu na baliw na kumalat mula sa kanyang katawan. Chansudi diminish. Ang mga malamig na salita ay nagmula sa bibig ni Hari. Sa susunod na sandali, ang kalangitan ay orihinal na malinaw, at ang hangin ay agad na umuusbong, at ang buong dambana ng pagpapala ay napakalaki din. Nakita ko na dahan-daang itinaas ni Hari ang kanyang mga kamay, at ang kanyang buong tao ay nakatago din sa isang itim na ambon, tulad ng isang multo, na nagpaparamdam sa mga tao na mabibigo ito. Ito, ang Emperor ng NW Continent, ano ang gagawin mo? Ano ang kasanayang ito? What a yin and evil technique? Sa sandaling ito, maraming tao ang tumangala at tumingin sa Hari sa itim na ambon, isa-isang kinilabutan. Sumimangot din si Donoyu, lihim na nagulat. Napakasama ba ng kasanayang ito? Hindi ito ugali ng Imperial Family of NW. Saan niya ito nalaman mula sa Emperor ng NW Continent? Kabanata 3004. Nalihim ding nakasimangot. Ang Hari ay dumarami ng masama. Mukhang nahulaan niya ng maayos dati. Mayroon siyang malapit na ugnayan kay Pluto. Ito, kasabay nito, ang 8 wansyang na ito'y tinalian na may nanginig isa. Pagkatapos ng isa pang nakatitig sa Hari malapit, isa-isa ay takot. Ang king na ito ay hindi inaasahan na alam ang kasanayan na nilikha ni Pluto. Siya ay isang tao ni Pluto. Hindi katakataka na patuloy niyang sinisiraan ang sarili dati. Siya ay isang peking siyenteng langit na langit. Alam ito, ang 8 ng wansyang ay natakot at nais sumigaw ng malakas upang sabihin sa lahat sa kanilang paligid, ngunit ang bawat isa sa kanila ay natap sa mga punto ng acupuncture, at sila ay labis na mahina, pabayaan maghiyawan, wala silang lakas na magsalita. Mabuti, ang pagkalipol ng Chansudi na isinagawa ni Hari ay isang henyo ng mundo ng aswang. Ang natatanging kaalaman na ito ay nilikha ni Pluto, at ito ay napakasama. Sa oras na iyon, pagkatapos na maging tuta ni Pluto si Hari upang maipakita ang kanyang gantimpala, espesyal na hiniling ni Pluto kay Gonghao na ipasa ang stunt na ito kay Hari. Ngayon ang unang pagkakataon na ang Hari ay gumanap ng pagkalipol ng langit at lupa, at natural na walang nakakaalam nito. Sa sandaling ito, ang lakas ng masamang espiritu na nakakubkob sa buong kalangitan ay halos bumabalot sa buong platform ng pagpapala, at lahat ng naroon ay halos napigilan para huminga. Whoosh! Sa sandaling ito, ang lakas ng masamang espiritu na natipon sa paligid ng Hari ay umabot sa isang nakakatakot na estado, at nakita niya ang kanyang figure na kumikislap tulad ng isang itim na bulalakaw na diretsyong nagmamadali patungo sa Donoyu. Tumawag ka.
Nakikita ang nagmamadaling hari, ang mukha ni Donuyo ay lubos na solemna. Tiniis ang gulat sa kanyang puso, naahawak ang Overlord Sword, at ganap na sumabog. Ang kanyang panloob na lakas. Sa maikling panahon, isang sumisindek na puwersa ang sumabog mula sa Overlord Sword. 10,000 mga paraan sa Ming. Napatingin si Donuyo kay hari na sumugod, sumisigaw ng galit. Boom! Ang boses ay nahulog, at isang malaking multo ang sumabog mula sa Overlord Sword. Malinaw na nakita ng lahat ng naruroon na ito ay isang malaking balangkas. Pagkatapos, ang malaking balangkas ay naging isang itim na anino ng espada. Sa isang iglap lamang ng isang mata, ang kalangitan sa buong timog na ulap. Na imperial na lungsod, ang araw at ang buwan ay madilim, at ito ay tuluyan ng nag-init. Ang pagbabalik ng lahat ng mga batas sa Ming ay nagmula sa Xuanming Sword Art, at ang Xuanming Sword Art ay isang natatanging pamamaraan sa mahiwagang sining. Hindi ito namalaya ni Florian noon, ngunit ibinigay ng Donuyo ang kanyang katawan. Dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang mga talento, sa loob lamang ng 2 araw, natanto ko ang kakanyahan nito. Ang Xuanming Sword Art ay ang pinakasamang set ng espada sa siyam na estado. Sa oras na ito, kapag ginamit sa Overlord Sword, ang kapangyarihan nito ay mas nakakagulat. Boom! Sa isang iglap lang ng mata, sumalpok sa hangin ang 2 figure nina Donuyo at Haring, at isang dagendong ng langit at lupa ang pumutok. Nanginginig ang buong South Cloud Imperial City. Ang buong arena ay puno ng usok at alikabok. Ha! Nakikita ang eksenang ito, lahat ng naruroon ay pinalamig ang kanilang likuran at ang kanilang utak ay umalangaw-ngaw. Malakas, malakas talaga. Sa parehong oras, nagulat din si Daryl, ang 2 taong ito ay napakalakas, mayroon silang walang katapusang mga kaguluhan, mas mabuti na kunin ang oportunidad na ito upang matanggal sila. Pagkatapos ay naisip ko ito, ngayon ang pinakamahalagang bagay ay iligtas muna ang 8 santo ng Wanxiang. Bukod dito, sa kasalukuyang sitwasyon, hindi maginhawa para sa isa na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pag-iisip tungkol dito, alam ni Daryl na dumating ang pagkakataon bago makita ang alikabok at usok sa singsing. Whoosh! Sa susunod na segundo, ang figure ni Daryl ay sumilaw at diretsyong sumugod sa likuran ng singsing. Napakabilis ng bilis ni Daryl. Ang pansin ng lahat na naroon ay kay King at Donuyo, at hindi man nila napansin ang panig na ito. Sa isang iglap lang, dumating si Daryl sa harap ng Wanxiang. Ikaw! Biglang nakakita na may nagmamadali, natigilan si Huan Xiang. Sa oras na ito, binago ni Daryl ang kanyang mukha, at hindi niya ito makilala. Bago siya matapos magsalita, mahigpit na hinawakan ang palso ni Daryl. Huwag kang kabahan. Sinabi ni Daryl sa isang mahinang tinig, narito ako upang iligtas kita. Sa pamamagitan nito, tatanggalin ni Daryl ang mga puntos ng acupuncture para samahi ka na. Insenso, ngunit nagsanay ang hari. Ang mga masasamang pamamaraan ng mundo ng aswang. At ang mga diskarte sa acupuncture ay napakakaiba, sinubukan ni Daryl ng 2 beses, ngunit hindi niya ito hinubad ng hindi inaasahan. Nakakahiya ito. Sa isang panahon, pawis na pawis si Daryl. Kabanata 3005. Sa sandaling ito, ang alikabok at usok sa singsing ay ganap na nawala. Halos magkasabay na nakita ni Harry at Donuyo si Daryl. Ha! Biglang lumungkot ang ekspresyon ni Harry, at malamig niyang sinabi kay Donuyo, "Oh, ikaw Florian, may mga kasabwat. Gusto mong ilayo ang mga tao habang hindi nila binibigyan ng pansin, di ba?" Dahil binago ni Daryl ang kanyang mukha. Hindi kinilala ni Harry, iniisip na kasabwat niya si Donuyo. Narinig ito, galit na galit si Donuyo at malamig na sinabi, "Ano ang kasabwat?" Tulad ng sinabi niya, ang mga mata ni Donuyo ay kumislap, at sinabi niya kay Kenny, "Ito ang iyong nasasakupan, nais mong tahimik na ilayo ang tao. Ngunit sa kabaligtaran ay siniraan ako, Harry, pagmamay-ari mo talaga." Si Donuyo ay hindi rin isang tanga, iniisip na sadyang sinisiraan ni Harry ang kanyang sarili. Katsa! Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatingin din kay Daryl, at biglang nagkaroon ng gulo. Sino ang taong ito? Kailan siya umakyat? Gusto niyang pakawalan ang mga peking siyam na araw na santo. Hindi kasapat ang loob. Narinig ang mga komento mula sa lahat sa paligid, nais ni Daryl na umiyak ng walang luha. Baliw, hindi ko naintindihan ang gayong magandang pagkakataon, ngunit sasabihin kong masama talaga ang pamamaraan ng acupuncture ni King. Grab him. Sa sandaling ito, mahigpit na nalock ni Harry si Daryl at hindi mapigil ang
Sumigaw. Haha. Nang mahulog ang mga salita, ang mga nakapaligid na elite ng Imperial Forest Army at ang Forbidden Army ng South Cloud Imperial Family ay sumugod upang palibutan si Daryl. Sa pagtingin sa mga taong sumugod, lihim na isinumpa ni Daryl, hindi niya iyon maalagaan sa oras na ito, at hinimok niya ang kanyang figure na direktang batiin siya. Gayunpaman, upang hindi maihayag ang kanyang pagkakakilanlan, hindi ginamit ni Daryl ang kanyang mga kasanayan, ngunit hinarap niya ang kaaway sa kanyang mga kamao at paa. Bang, bang, bang. Bagaman ang mga piling tao ng Imperial Forest Army na dinala ni Harry at ang mga South Cloud na gwardya ay napakalakas, kay Daryl, wala ring banta. Sa ilang mga kisap mata, sisingilan sila ang mga taong madaling umakyat ay nahulog sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Harry, isang matapang na baliw. Matapos bumagsak ang mga salita, ang Harry ay sumugod sa lakas at sinisingil kay Daryl. Ngayon, ang 8 mga banal na ito ay determinadong manalo, paano sila maaagaw ng iba. Gayunpaman, bago sumugod, pinigilan siya ni Donohue. Haring Kenny, panloob na paghimok ni Donohue, itinaas ang kanyang kamay, hinarang si Harry. At ninisyon, hindi mo kailangang magpanggap, nais mong lihim na ilayo ng mga tao. Ang mga tao, sa palagay mo ba ay tanga tayo? Mapangahas, umungal si Haring Guangping, nais kong alisin ang Peking Siyam na araw ng mga banal, bakit gagamitin ang pamamaraang ito? Hindi mo sila dapat pukawin. Dahil nahilo ka ni Donohue, galit na galit si Harry. Ha! Pagkakita sa eksenang ito, napatulala din ang lahat sa paligid ng ring. Ano ang sitwasyon? Sino ang kasama ng bata? Ang mga bagay ay biglang naging komplikado, at ang mga pangunahing sekta na naruroon ay hindi naglakas loob na kumilos ng madali. Haha! Nang makita ang sitwasyong ito, hindi komportable ang pakiramdam ni Daryl. At sina Kenny at Florian ay talagang nagselo sa bawat isa. Hulaan ang bawat isa, kung gaano ito, mas mabuti ito para sa akin. Sa pag-iisip tungkol dito, lumingon si Daryl kay Wanxiang at sabik na. Tinanong, ilang santo, paano mo maluberin ang mga puntong acupuncture sa iyong katawan? Sabihin mo sa akin ng mabilis, kung hindi huli na. Habang nagsasalita, pansamantalang bigyang pansin si Daryl ng Quincy na hindi kalayuan. Kabanata 3,006. Si King at Donohue ay hinala ng bawat isa, huwag mag-alala. Ang mga pangunahing sekta sa ibaba ay buntis din sa mga aswang at hindi magmamadali sa ngayon. Ang nag-aalala lamang ay ang Quincy, kung tutusin, ito ang Southern Cloud Imperial City, at ang lakas ni Quincy ay hindi mahina. Tumawag ka. Sa oras na ito, tiningnan ni Quincy si Daryl at pagkatapos ay sa dalawang matinding away sa gitna ng hangin, kumunot ang mga kilay, at ang puso niya ay labis na nalilito. Ano ang sitwasyon? Ang taong ito na sumugod bigla, ito ba ay isang sakop ng king o isang kasama ni Florian? Sa parehong oras, ang 8 mga santo ng Wanxiang ay pawang nalitaw sa kanilang mga puso. Ikaw. Sa susunod na segundo, tumingin si Huan Xiang kay Yufeng, hindi maitago ng kanyang mga mata ang pagbabantay, sino ka? Bakit mo kami nais na iligtas? Mahina ang boses, at sabay matinding tanong. Oo. Pagkatapos ng mga kaganapan ngayon, ang mga santo ng Wanxiang at Xian ay labis na nabigo sa mainland. Ang mga taong ito ay hindi lamang tuso at taksil, kundi pati na rin medyo mapagmataas. Malinaw na sila ay tunay na siyam na araw na mga banal, ngunit walang naniniwala sa kanila. At ang taong nasa harapan niya, na hindi pa siya nakikita dati, ay patuloy na sinasabi na nais niyang iligtas ang kanyang sarili, paano niya ito pinaniwalaan? Fuck! Pakiramdam ng pagiging mapagmatsyag ni Wanxiang, hindi makatawa o umiyak si Daryl. Kaagad, ngitiigang sinabi ni Daryl, ako ay isang walang pangalan na tao sa mga ilog at lawa. Naniniwala ako na ikaw ang totoong siyam na araw ng mga santo, at pagkatapos ay nakikipagsapalaran ako. Sa totoo lang, nais ni Daryl na sabihin sa kanila na siya si Daryl. Ngunit bago ang ilang Wanxiang, patuloy silang pinipilit na pinatay nila si Saintes Langsen, likas na mahirap na ibunyag ang kanilang pagkatao. Walang tao. Nang marinig ang sagot, sina Wanxiang at Xian ay sumulyap sa bawat isa. Ang pagkaalerto sa kanilang mga mata ay nanatiling hindi nagbabago. Halika dito. Sa sandaling ito, si Quincy, na lihim na nagmumuni-muni, ay tila may naintindihan, winagayway ang kanyang kamay sa Jade, at inutusan ang nakapalibot na mga bantay ng South Cloud, tingnan ang 8 Peking Siyam na araw na santo, at ibaba ang taong sumugod. Oo,
ang iyong mahal na hari. Isa-isang tumugon ang mga nakapaligid na bantay ng South Cloud, isa-isang binunot ang kanilang mahabang mga espada at mabilis na tumakbo patungo kay Daryl. Nang makita ang eksenang ito, balisa si Daryl at nais na umiyak ng walang luha. Orihinal na naisip ko na nagpahayag ako ng sapat na katapatan upang makamit ang tiwala ng Wanxiang 8, ngunit hindi ko inaasahan na ang kanilang pagiging mapagbantay ay masyadong mataas, ngunit ngayong nag-react na ang Quincy, mahihirapan silang isipin ito. Haring Kenny, Florian. Sa oras na ito, tiningnan ni Quincy ang dalawang tao na nakikipaglaban pa rin sa gitna ng hangin, at malamig na sinabi, hindi mahalaga kung sino ang darating, ang mga patakaran ng singsing ay nasira, sa palagay ko ay ayaw mo pa ring kumpara. Tungkol sa 8 peking siyam na araw na santo, hawakan tayo ng aming pamilya ng hari ng South Cloud. Ang tinig ay hindi malakas, ngunit kumalat ito sa buong dambana ng pagpapala na kung saan ay walang duda. Hindi. Umungal si Hari, ang kanyang mga mata ay labis na dagwang pula, at ang buong katawan ay napuno ng mga masasamang espiritu. Ang 8 babaeng ito, dapat ko silang ilayo. Ilang malamig na salitaang nagmula sa bibig ni Hari, at sa susunod na instant, nakita siyang naglalabas ng isang maliit na tungko na maliit na palpal mula sa kanyang katawan. Nakita ko na ang maliit na itim na kaldero ay napakagandang parisukat. Ngunit ito ay nakaukit ng mga skeleton ng multo at lahat ng mga kakaibang inscription na pinaramdam nito na isang hindi mailalarawan na kasamaan. Ha! Sa isang iglap, hindi mahalaga ito ay si Donuyo o ang mga tao sa paligid. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa maliit na tripod sa mga kamay ni Hari. Ano ito? Ang masamang espiritu ay napakaseryoso. Ano ang gagawin niya? Sa sandaling ito, maraming tao ang may masamang pakiramdam. Pluto. Kabanata 3007. Sa parehong oras, ang 8 santo ng Wanxiang at Xian ay nanginginig at bulalas. Hades. Lihim na nakasimangot si Daryl, at hindi mapigil ang tanungin, ilan sa mga santo, kilalanin mo ang bagay na ito. Ano ang Pluto ding? Kinagat ni Wanxiang ang kanyang mga labi, tinitigil ng mahigpit ang Pluto. Ding sa kanyang mga mata, hindi maitago ang kanyang pagkabalisa panik, ang Pluto. Cauldron ay mahiwagang instrumento ni Pluto. Mayroong isang malayang puwang sa loob. Hanggat ikaw ay natrap sa loob, mahirap na lumabas. Nang sinabi niya ito, ang magandang mukha ni Wanxiang ay labis na naiinggit. Ang ilang Xian sa tabi niya ay labis ding nagpapanik. Independent space. Narinig ito, nagulat ang puso ni Daryl, at natigilan ang kanyang buong katawan. Hindi ba ito katulad sa kayamanan ng Saint Sek, Chenkun Board? Alam mo, mayroong isang larangan ng ilusyon sa Universe Board pagkatapos kong ipasok ito sa oras na iyon, halos hindi ako makalabas. Boom! Sa sandaling ito, nakita ko si Haring Kenny na binubuksan ang cauldron ng Pluto, at narinig ko lamang ang kulog, isang malakas na tunog, at ang mundo ay nagbago ng kulay. Sa oras na ito, ang gabi ay unti-unting nahulog, at nakita mo ang mga patch ng madilim na ulap na nagtatagpo, tumatakip sa buong kalangitan. Phew! Sandaling ito, lahat ng naroroon ay medyo hindi masyadong maipaliwanag. Maaaring maramdaman ng bawat isa na ang isang nakasisindak na puwersa ay nagpapalakas sa kalagitnaan ng hangin. Ano ang gusto kong gawin? Walang sinuman sa loob ng mainland ang makakapigil nito. Sa oras na ito, si Haring Kenny ay lumulutang sa hangin, ang kanyang mukha ay labis na kakilakilabot, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng mga masasamang espiritu. Oo, ang maliit na itim na kaldero sa mga kamay ni Hari ay ang sandata ng maika ng mundo ng aswang, ang Hades Cauldron. Bago dumating sa South Cloud Continent, ang messenger ng Gonghao ay inutusan ni Hades na dalhin ang Cauldron of Hades. Nang ibigay kay Hari, espesyal na ipinaliwanag ng messenger ng Haogang na ang Hades of Hades ay maaari lamang magamit bilang isang huling paraan. Kaya't sa simula, hindi plano ni Haring Kenny na gamitin ang Pluto Cauldron. Ngunit siya ay naengganyo ni Donuyo ngayon lamang na ikinainis ni Hari. Matapos nito, malapit ng kanselahin ulit ni Quincy ang singsing, at hahayaan na niyang makipag-usap ang pamilya ng imperial ng South Cloud kay Wanxiang. At hindi ito mapigilan ng Hari. Paula, sandaling ito, sa ilalim ng pag-uudyok ni Hari, nakita ko ang masasamang espiritu sa pagitan ng langit at lupa na mabilis na nagtatagpo patungo sa cauldron ng Pluto, at sa isang kisap mata, isang malaking itim na puno ng tubig ang nabuo. Sa parehong oras, naramdaman ng lahat ang lupa sa ilalim ng kanilang mga
paa, at mayroong isang marahas na dagandong at malakas na panginginig na halos pinatayo ng mga tao na hindi matatag na parang ang langit at ang lupa ay gumuho. Sa sandaling ito, ang parehong Daryl at lahat ng naroon ay nagulat. Kasabay nito, naramdaman ng lahat na ang malaking itim na puyo ng tubig ay naglalaman ng kakilakilabot na kapangyarihan ng pagsipsip at ang kapangyarihan ng pagsipsip na ito ay bumalot sa buong dambana ng pagpapala at lahat ay nasa loob ng saklaw ng kapangyarihang suction na ito. Hindi maganda. Sa sandaling ito, ang puso ni Daryl ay tumalon at napagtanto na hindi ito mabuti. Tatakbo siya palabas ng dambana ng pagpapala, ngunit huli na. Ang lakas ng malaking pagsabog ng vortex ay naging mas malakas at mas malakas, at pagkatapos ay sumilaw ang isang sinag ng ilaw na sumasakop sa lahat sa dambana ng panalangin. Kaagad pagkatapos, nadama ng lahat na madilim ang kanilang mga mata at sinipsip sila sa malaking puyo ng tubig. Matapos malanghap ang lahat, ang malaking whirlpool ay naging isang itim na ilaw at nagsama sa cauldron ng Pluto. Ito, ano ang sitwasyon? Ipinagbawal ng South Cloud ang bantay sa labas ng dambana ng panalangin. Pati na rin ang mga tao sa buong lungsod ng Imperial ay hindi maipaliwanag na gulat. Napakaraming tao ang nawala lahat ng sabay-sabay. Paano ito nangyari? Hahaha. Sa oras na ito, si Haring Kenny sa kalagitnaan ng hangin ay nagpakita ng isang masamang ngiti. Pagkatapos ay itinabi ang kaldero ng Pluto, ang kanyang figure ay kumislap at direktang lumipad sa labas ng lungsod ng Imperial. Bagaman ang 8 santo ay hindi nahuli na buhay, sila ay nakulong sa kaldero ng Pluto, at nakabalik sila para sa negosyo. Tulad ng para sa Quincy, pati na rin ang mga tao ng iba't ibang mga sekta na natrap sa Pluto Cauldron, mabuhay man sila o mamatay ay nakasalalay sa kanilang magandang kapalaran. Kabanata 3008. Sa kabilang panig, sa Pluto Dengchong, naramdaman lamang ni Daryl na mayroong kadiliman sa harapan niya, tumunog ang kanyang tainga, hindi niya naririnig ang tinig ng ibang tao, at kasabay nito ang buong tao ay mabilis na nahulog. Hindi ko alam kung gaano katagal bago nawala ang pakiramdam ng pagbagsak. Boom! Sa wakas, ang mga paa ni Daryl ay natadyak sa lupa. Kasabay nito, unti-unting nawala ang dilim sa harapan niya. Kinusat ni Daryl ang kanyang mga mata. Hindi mapigil ang tumingin sa paligid, hindi mapigil ang huminga sa hangin. Ito ang mundo sa Pluto Cauldron. Nakita ko na mayroong isang napakalawak na mundo sa harap ko, ngunit madilim. Ito, walang araw, buwan at mga bituin sa itaas ng aking ulo, at ito ay kulay abo. Ang bulkan sa di kalayuan ay sumabog. Ang maapoy na pulang magma ay sumasalamin sa madilim na kalangitan na naging dahilan upang hindi masabi ng mga tao. Sa kalapit na kakahuyan, mayroong isang layer ng berdeng ambon na malinaw na napakalason. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, mapait na ngumiti si Daryl. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay mas masahol kaysa sa ligaw at taksil na kaharian. Ang pagiging nakulong dito ay isang patay na lamang. Gayunpaman, dahil ang lugar na ito ay kapareho ng masyadong hindi mailusyon na kaharian, ito ay isang malayang puwang, at dapat mayroong isang paraan upang makakuha ng palabas. Nga pala, napakaraming tao ang sinipsip, bakit hindi ko pa nakita ang alinman sa kanila? Whoosh! Nang si Daryl ay palihim na nagbubulungan, bigla, narinig niya ang isang paggalaw mula sa tuktok ng kanyang ulo. Mabilis na tumangala si Daryl, ngunit masyadong malabo ang paligid, at hindi nakita ni Daryl kung sino talaga ito. Siya lang nakakita ng isang payat. Ang figure ay nahulog mula sa tuktok ng kanyang ulo. Pumunta ako. Mabilis na nahulog ang figure. Walang oras si Daryl na umiwas, kaya't itinaas niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang figure sa kanyang mga braso. Mabango. Sa sumunod na segundo, naamoy ni Daryl ang isang nakalalasing samyo, at hindi mapigil ang mapabuntong hininga, at kasabay nito, maingat siyang tumingin, at agad siyang napahiya at napahiya. Nakita ko na si Wanxiang ay nahihiya at galit, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit, ngunit ang kanyang galit na hitsura ay hindi masabi na kaakit-akit. Ito ay naging isang pantasya. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-react si Daryl at nagsimulang magpaliwanag. Nabigla. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang salita, itinaas ni Huan Xiang ang kamay at sinampal si Daryl ng walang babala. Ikaw walang kahihiyang kontrabida, nais mong samantalahin ang santo na ito at maghanap ng kamatayan. Malamig na labis na nahiya na sinabi ni Huan Xiang. Ito,
Kinuskos ni Daryl ang kanyang mukha, walang imek, at ngumiti ng mapait. Sage of Magic Fragrant, ikaw ay walang katwiran. Nahulog ka sa aking ulo at hindi mo ito maitago. Kung hindi ko inabot na kunin ito, hindi ba? Nakikita mong tinamaan ka. Matapos magsalita, nagpatuloy si Daryl, bukod, mabait akong nahuli ka at maiwasan na mahulog. Nang sinabi niya ito, nakaramdam ng mapait si Daryl sa kanyang puso. Masyadong mainit ang ugali ng diwata na ito, sinampal niya siya kung hindi siya pumayag. Ngunit nang maisip niya halos kalahating buwan na ang nakalilipas, hinarang niya ang sarili sa pintuan ng isang club, gamaan ang loob ni Daryl. Manahimik ka, malamig na saway ni Wanxiang, ang kanyang kalooban sa oras na ito ay hindi mailalarawan na naiirita. Ito ay walang iba kundi ang 9 na araw na santo na inakalang peke, at ngayon ay natrap siya sa Pluto Cauldron at hiwalay sa iba pang mga kapatid na babae. Ang ikinainis ni Wanxiang ay ang mga puntos ng acupuncture sa kanyang katawan na naka-unlock sa sandaling siya ay sinipsip sa Pluto Cauldron, ngunit ang lakas ng nalaglag na kaluluwa ay napakahina, at kailangan niyang maghanap ng isang ligtas na lugar upang maibalik ang kanyang lakas. Ito ay lamang na ang kapaligiran dito ay napakasama, hindi ito mas mahusay kaysa sa purgatorio ng mundo ng aswang. Paano magkakaroon ng anumang ligtas na lugar? Huwag na lang. Nang makita na hindi ito pinahalagahan ng Wanxiang, ngumiti ng mapait si Daryl, kinuskos ang kanyang mukha at naghahanda upang makahanap ng iba. Ngayon pa lang, ang sumabog na lakas ng kalderong Hades ay bumalot sa buong dambana ng pagpapala, lahat ay sinipsip, at si Sarah ay hindi din pinaligtas. Napakapanganib ng lugar na ito, dapat munang makita ang Sarah. Huminto ka. Gayunpaman, pagkatapos ng hindi paghakbang ng 2 hakbang, narinig ko ang malambot na inuming Huanxiang, ang kanyang tono ay walang pag-aalinlangan, at kasabay nito ay medyo nagtaka siya. Kabanata 3,000. Ano pa ang kailangang mag-order ang Saintess ng Wanxiang? Huminto si Daryl at tumingin ulit kay Wanxiang. Nakita kong nakatayo roon si Wanxiang, nakatitig sa mukha ni Yufeng, puno nang sorpresa ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, nabawi na ng mukha ni Daryl ang orihinal na hitsura nito. Malinaw na, pagkatapos na masampal ng Wanxiang ngayon pa lang, hinimas muli ni Daryl ang kanyang mukha, ginawang ganap na hindi wasto ang dating magkaila. Daryl, matapos ang pagtitig ng higit sa 10 segundo, nag-react si Wanxiang, na pangisi. At sinabi ng marubdob, kaya ikaw. Nang sabihin niya ito, si Wanxiang ay puno ng galit, at ang katawan niyang mahina ring nanginginig. Hindi katakataka na noong una siyang pumasok sa entablado, sinabi niya na naniniwala siya na siya ang totoong 9 Heaven Saint. Siya si Daryl. Siyempre, alam niya na siya at si Zian ang totoong 9 na langit ng mga santo. Damn it, pakiramdam ang galit ni Wanxiang, natigilan sandali si Daryl, pagkatapos ay hinawakan ang mukha, biglang napahiya. Nawala ang disguise effect, mahirap hawakan ngayon. Daryl, hindi mapigilan ni Wanxiang na maitago ang kanyang galit, at malamig na nagtanong. Nagbalat ka at naghalo sa kumperensya, at nais mong iligtas kami, ano ang sa buhatan? Sa singsing dati, natuklasan na si Donogyu si Daryl ay sumabog mula sa kapangyarihan ni Yuanying. Alam ni Wanxiang na hindi niya nauunawaan ang Daryl. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin niya gusto ang Daryl sa kanyang puso. Sa buhatan, narinig ito, hindi maaaring tumawa o umiyak si Daryl, ano ang maaari kong magkaroon ng sabuhatan? Ang hari ay malinaw na nauugnay kay Pluto, paano ko hahayaan kang mahulog sa kanyang mga kamay? Malinaw na hindi naniwala si Wanxiang, ngunit siya hindi nag-abala na magsalita ng walang kaparerekon. Okay, halika, pumunta ka. Nang bumagsak ang boses, tumingin si Huanxiang sa paligid, naupo sa isang bato, at nagsimulang magnilay at gumaling. Iniisip ito ni Huanxiang na ibalik muna ang kanyang lakas, pagkatapos ay hinanap si Zian at ang iba pa, at pagkatapos ng 8 santo ay natipon lahat. Nag-iisip siya ng paraan upang makaalis dito. Pumunta ako. Ang ugali ni Wanxiang ay nagpatahimik kay Daryl. Ano ang tingin mo sa sarili mo? Halika kapag tumawag ka, pumunta kapag kumaway ka. Umungol sa kanyang puso, si Daryl ay tinatimad na pag-aalagaan ito, kaya kinailangan niyang hanapin si Sarah, ngunit pagkatapos na isipin ito, hindi talaga siya pamilyar sa lugar na ito, kaya mas mabuti na maging kasama mo si Wanxiang. Lahat, siya ay 9 na araw na santo, at dapat ay narito siya. Maunawaan ng ilan. Matapos mag-isip, si Daryl ay lumakad sa gilid at umupo na cross-legged, at
Sinimulang ipikit ang kanyang mga mata at ipahinga ang kanyang isip. Hoy! Nakita kong hindi umalis si Daryl, ngunit sa halip ay umupo sa tabi niya. Labis na hindi nasisiyahan si Huan Xiang, dali ka, huwag ka rito. Narinig ito, hindi mapigilan ni Daryl na ngumiti, bakit? Narito ako upang linangin at mabawi, guguluhin mo ako dito, hindi mo ba naiintindihan? Malamig na sinabi ni Huan Xiang na may isang ulirat. Bakit? Biglang sigaw ni Daryl, maaari kang magsaka dito, bakit hindi ako? Makapagpahinga dito. Masyado kang walang katwiran, di ba? Bukod dito, hindi ito ang langit ng iyong siyam na mga banal na langit ng Spirit Realm. Panipi, si Daryl ay mukhang malupit nang sinabi niya ito. Pinag-uusapan dito, ayaw ni Daryl na makipag-away kay Wan Xiang, kung tutusin kailangan pa niya itong makasama, ngunit sa nakikita ang higit na ugali ni Wan Xiang, hindi niya ito kaagad. Ikaw, hinalak ni Wan Xiang ang kanyang mga paa, ngunit hindi ito maaaring tanggihan, kaya't hindi niya pinansin si Daryl at nagpatuloy na magsanay at gumaling. Pinaikit ni Daryl ang kanyang mga mata kaagad kapag siya ay mabuti, at patuloy na nakapikit at nagpahinga. Para sa isang sandali, ang kapaligiran ay naging tahimik at tumingin napaka maayos. Sa simula, ang Wan Xiang ay nakabawi ng maayos, ngunit unti-unting, may mali. Makalipas ang ilang minuto, nanginginig si Huan Xiang at hindi mapigil ang palabesin. Ang isang malambot na paghilik na may bakas ng sakit sa kanyang magandang mukha. Kabanata 3010. Sa oras na ito, nakasimangot si Wan Xiang at medyo nagpapanik ang kanyang puso. Pinahahalagahan ko lang ang paggaling ng paglilinang, ngunit nakalimutan na. Ito ay ang malayang puwang ng kaldero ng Pluto, saan man mapuno ang kasamaan na yin. Chi, sapagkat ito ay masyadong mahina, na sanhi ng masamang yin chi na salakayin ang katawan. Ano gagawin ko? Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ni Wan Xiang na sa ilalim ng impluwensya ng mga masasamang espiritu, nagsimulang lumangoy ang isang malamig na hangin sa bawat meridian. Si Wan Xiang ay biglang nag-alala, ngunit kung higit na nababalisa, mas mabilis na saisolakay ng mga masasamang espiritu. Sa isang iglap lang ng mata, naramdaman lamang ni Wan Xiang na lumalamig ang kanyang katawan, lalo na si Yuan Ying, na parabang na-freeze siya, at ang sumasalakay na lamig ay hindi maaga. Ano ang nangyayari? Narinig ang masakit na tinig ni Wan Xiang, binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata at natigilan. Sa sumunod na segundo, tumayo si Daryl at hindi mapigil ang tanungin, Sage of Magic Fragrant, ano ang nangyayari sa iyo? Nang sinabi niya ito, si Daryl ay walang pakikiramay sa kanyang puso, sa halip ay medyo siya ay may kagalakan. Ang santo ng mahalimuyak na ito, mula pa noong unang pagkakakilala nila, iginiit niya na siya pa rin ang santo ng orchid, habol at papatayin ang kanyang sarili, at mayroon din siyang matayog na postura. Nang makita ang kanyang kasanayan na mayroong problema ngayon, natural na masaya si Daryl. Wala sa iyong negosyo ito, lumayo ka. Mahigpit na kinagat ni Huan Xiang ang labi, at sumagot sa galit na tono. Habang nagsasalita siya, si Wan Xiang ay sumabog na may isang patong ng malamig na pawis na nagbabad sa kanyang mahabang palda, at biglang tumambad ang mga kaakit-akit na kurba. Gudong! Sa sandaling ito, nang makita ang kaaya-aya at mahigpit na kurba at inilantad ang kanyang mga mata, biglang napatungangan ng mahina si Daryl at hindi mapigil ang lunukin ng lihim ang kanyang laway. Karapat-dapat na maging isang siyam na araw na santo, ang figure na ito ay talagang perpekto. Ikaw! Nakakakita Daryl nakatitig sa kanyang sarili, Wan Xiang flushed sa kahihiyan, balisa at galit, tumingin sa iyo muli at utong ang iyong mga mata. Ang kanyang pag-aari majestic siyam na araw saint, malamig at marangal. Ngunit sa oras na ito siya ay isang mapangahas na pagtingin sa kanya, paano niya makikita ang mga tao sa hinaharap. Sa pag-iisip pa ni Huan Xiang tungkol dito, mas nagalit siya, at hindi na niya hinintay na tama pa si Daryl ng ilang bibig. Gayunpaman, siya ay mahina kaya. Siya ay mahina ngayon, pabayaan mag-isa ang mga kamay, wala man lang siyang lakas na tumayo. Damn it, napakahina mo at mayabang. Sa sandaling ito, nakasimangot si Daryl, hindi balak na lumingon, ngunit mas walang ingat na tumingin sa kanya. Puff! Pagkakita na si Daryl ay palakas ng palakas ang loob, at ang mahiwagang samyo ay hindi maganda, sabik siya na atakehin ang kanyang puso, at nag-speak siya ng dugo. Damn it! Nang makita ang eksenang ito, nagulat si Daryl, at mabilis na sinabi, Bueno, hindi ko ito panunuurin, nagmamadali kang pagalingin ang iyong mga
Pinsala. Ang mahalimang insenso na ito ay may napakalakas na personalidad. Sinulyapan niya lang ito at nagsuka ng dugo sa galit. Sa pag-iisip tungkol dito, si Daryl ay lalayo ng kaunti pa at maiiwasan. Ito saglit, teka, ngunit sa sandaling ito, kinagat ni Wanxiang ang kanyang labi at hindi mapigil ang sumigaw. Ano ang problema? Hindi makatawa o umiyak si Daryl, tumigil at nagtanong. Sigurado ka bang talagang nais mong tulungan ang ating Nine Heavens? Saintess. Tinitigan ng mabuti ni Huan Xiang si Daryl, seryosong nagtanong. Oo naman. Sumagot si Daryl nang hindi man lang iniisip. Tumawag ka. Tiniis ni Wanxiang ang lamig sa kanyang katawan, huminga ng maluwag, at nagpatuloy, tatanungin kita ulit, may kinalaman ba sa iyo ang pagkamatay ni Saint Langtsen? Walang imek si Daryl at ngumiti ng mapait, sasagutin ko tanong na ito. Maraming beses, ang kamatayan ni Saint Langtsen ay walang kinalaman sa akin. Ako ay nagkasalanan. Panipi. Nang pag-usapan ito, labis na naguguluhan si Daryl. Ano ang impyerno ng bilanggunang? Wanxiang interrogation. Narinig ang sagot, pinag-isipan ni Wanxiang, at sa wakas ay tiningnan si Daryl ng malapitan. Okay. Naniniwala ako sa iyo minsan, at ngayon ay tinulungan mo akong gumaling. Nang sinabi ni Wanxiang ang huling salita, ang mga mata ni Wanxiang ay hindi nasa parehong antas ni Daryl. Kita nyo, medyo nahihiya. Pinag-uusapan ito, sa pagkatao ni Wanxiang, hindi siya hihingi ng tulong kay Daryl, ngunit wala talagang paraan, sinalakay ng mga masasamang espiritu, at sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, mahirap na tuluyang maalis ito. Maraming salamat po, mga ka-master. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.